dalagang nagnunutang ng 10,000 sa bangko, pinagtawanan ng mga empleyado. Pero kinilabutan sila nang marinig ang kausap ng babae sa telepono. Dahil ito ang, bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwento ni Maribel, may parte rito na parang kwento rin ng buhay mo. Yung panahong kinakailangan mong lumunok ng hiya, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mahal mo. Sa isang maliit na barangay sa San Isidro Norte, may isang bahay na halos nakadikit na sa lupa ang bubong sa kalumaan. Kapag umuulan, may 3 palanggana sa sala, 2 timba sa kusina, at isang lumang tabo sa gilid ng bintana para lang saluhin ang tulo mula sa butas ng yero. Doon nakatira si Maribel Santillan, 24 na taong gulang, payat, kayumanggi, mahaba ang buhok na lagi niyang tinatali sa likod, at may mga matang sanay nang magpigil ng luha. Hindi siya yung klase ng dalagang palaging nagrereklamo. Sa katunayan, sa buong barangay, kilala siya bilang babaeng tahimik pero hindi sumusuko. Tuwing alas 5 ng umaga, bago pa tumilaok ang mga manok sa likod bahay ni Manang Florita, gising na si Maribel. Magpapainit siya ng tubig sa kalawangin nilang takure, magluluto ng lugaw kung may bigas o kape kung iyon lang ang kaya. Pagkatapos, lalapitan niya ang kanyang ama na si Tatang Omero Santillan. Tay, marahan niyang bulong habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Gising na po kayo? Iinom na po kayo ng gamot. Si Tatang Omero ay dating jeepney driver sa rutang San Isidro hanggang bayan. Dati malakas ang katawan nito. Dati kaya nitong bumiyahe mula madaling araw hanggang gabi, kahit pawisan at hapong-hapo, basta may mauwing baon si Maribel at ang nakababata nitong kapatid na si Jorlan. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, isang umaga, habang nag-aayos siya ng preno ng lumang jeep, bigla siyang natumba. Na-stroke siya. Mula noon, ang kalahati ng katawan niya ay mahina na, at ang dati niyang malakas na boses ay naging garalgal at mabagal. Anak, hirap na sabi ni Tatang Omero habang pilit niyang iniangat ang kamay. Hug mo na akong intindihin masyado. Baka hindi ka na makapasok kay Aling Chedeng. Ngumiti si Maribel kahit hapdi ang naramdaman sa dibdib. Ano po ba kayo? Kayo muna bago trabaho. Sa kabilang sulok nakaupo si Jorlan, 16 na taong gulang, payat din tulad ng ate niya. Pero matalas ang mata at mabilis mag-isip. Nasa harap niya ang lumang notebook na halos punit na ang cover. Pinipilit niyang ayusin ang drawing ng isang maliit na robot na gagawin sana nila para sa school competition. Ate, mahinang tawag niya. Hindi na lang siguro ako sasali. Napalingon si Maribel. Bakit? Ibinaba ni Jorlan ang lapis. May fee daw, tapos kailangan pa ng materials. Kahit sabihin ni sir na representative ako ng school, nakakahiya naman kung wala tayong panggastos. Unahin na nating gamot ni tatay. Saglit na natahimik si Maribel. Nakatingin siya sa kapatid niyang minsan lang humiling pero madalas magparaya. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya. Gusto niyang mag-aral ng tuloy-tuloy. Gusto niyang maging accountant. Pero nang mamatay ang kanilang ina na si Nanay Divina dahil sa komplikasyon sa puso, natigil ang lahat. Siya ang naging nanay sa bahay. Siya ang naging tagapag-alaga. Siya ang naging sandalan. Jorlan, sabi niya, pilit pinatatag ang boses. Kapag may talento ka, hindi mo dapat ikahiya na lumaban. Ako na ang bahala, napatingin ang bata sa kanya. Pero ate, saan tayo kukuha? Hindi agad sumagot si Maribel dahil iyon din ang tanong na ilang araw nang paikot-ikot sa isip niya. Pagkatapos niyang alagaan ang kanyang ama, pumunta siya sa maliit na butika ni Aling Chedeng Mirasol. Ang butika ay nasa kanto lang ng palengke, katabi ng tindahan ng feeds at maliit na karinderya. Doon siya naglilinis, nag-aayos ng paninda, nagbubuhat ng kahon ng vitamins at minsan ay tumutulong maglista ng mga utang ng suki. Hindi kalakihan ng sahod pero malaking bagay na yun para sa kanila. Pagdating niya, sinalubong siya ni Aling Chedeng, isang babaeng nasa edad 50, matarang magsalita pero malambot ang puso. Oh, Maribel, bakit parang hindi ka natulog? Tanong nito habang nag-aayos ng reseta sa counter. Okay lang po ako, Aling Chedeng. Aba, wag mo akong bulahin. Kita sa mukha mo kapag may problema ka. Kumusta si Omero? Napayuko si Maribel. Nilagnat ulit gabi. Sabi ng health center, kailangan daw ng mas maayos na gamot at therapy. May reseta na pero nangimigla ang boses ni Maribel. Hindi na niya itinuloy. Magkano? Halos 10,000 lahat-lahat. Kasama na yung kailangan ni Jorlan sa school. Napabuntong hininga si Aling Chedeng.
Binuksan nito ang maliit na drawer at kumuha ng ilang tig-100. Ito anak, hindi malaki pero pandagdag. Agad umiling si Marivel. Huwag na po, marami na po kayong naitulong sa amin. Tumahimik ka nga, hindi ako nagbibigay dahil may sobra ako. Nagbibigay ako dahil alam kong hindi ka abusado. Tinanggap ni Marivel ang pera pero halos manginig ang kamay niya. Babayaran ko po ito. Alam ko, tinitigan siya ni Aling Chedeng. Pero 10,000 ang kailangan mo, hindi 500. May naisip ka na ba? Saglit na nag-atubili si Marivel. Pupunta po sana ako sa bangko bukas. Magtatanong lang kung pwede akong mangutang ng maliit, kahit hulugan, kahit may requirements. Napataas ang kilay ni Aling Chedeng. Bangko? Alam mo naman anak, minsan mas mabait pa ang palengke kaysa sa mga naka-aircon na opisina. Alam ko po, pero ayokong lumapit kay Sergio. Nang mabanggit ang pangalang iyon, napangiwi si Aling Chedeng. Si Sergio La Cuesta ang kilalang lending collector sa bayan. Palaging naka-gel ang buhok, palaging may dalang sling bag na puno ng resibo, at palaging may kasamang 2 lalaking mukhang handang manindak. Sa una, mabait siya. Pero kapag hindi ka nakabayad, doble ang interes. Kapag tumagal, pati titulo ng lupa o alahas ng pamilya, kaya niyang kunin. Tama ka, sabi ni Aling Chedeng. Mas delikado iyon. Pero pag-iisipan mong mabuti ang bangko. Dalhin mo lahat ng kaya mong dalhin. ID, reseta, kahit listahan ng kita mo sa banana chips. Sa gabi, pag-uwi ni Marivel, hindi siya nagpahinga. Habang natutulog na si Tatang Omero at nag-aaral si Jorlan sa ilalim ng malamlam na ilaw, naupo siya sa maliit na mesa. Kumuha siya ng lumang envelope na may bahid ng langis at isa-isang inilagay ang mga papel. Barangay certificate, photocopy ng ID, reseta ng ama, lumang payslip mula kay Aling Chedeng, at ang notebook ni Jorlan kung saan nakasulat ang simpleng plano nila para sa banana chips. Ate, sabi ni Jorlan, lumapit sa mesa. Ginawa kita ng business plan. Hindi maganda sulat ko pero nilagay ko kung magkano puhunan, magkano kita, at paano babayaran buwan-buwan. Napangiti si Marivel. Ang galing mo talaga. Kahit maliit lang negosyo natin, baka seryosohin nila kapag may plano. Pinisil niya ang kamay ng kapatid. Salamat. Kinabukasan, maaga siyang naglaba ng puting blouse na medyo kupas na at navy blue na palda na minana pa niya sa kanyang ina. Pinlansya niya iyon gamit ang plantsyang deuling na hiniram niya kay Manang Florita. Bago umalis, lumapit siya sa ama. Tay, pupunta lang po ako sa bayan. Tumingin si Tatang Omero sa kanya. Parang alam na nito kung saan siya pupunta. Anak, kung may magsalita ng masakit sa'yo, huwag mong hahayaang pumasong sa puso mo. Napatigil si Marivel. Opo, hindi nasusukat ang tao sa laman ng bulsa. Tandaan mo yan. Paglabas niya ng bahay, dala ang lumang envelope, sumakay siya ng jeep. Sa biyahe, may 2 babae sa likod niya na nag-uusap tungkol sa bangko. Nako, mahigpit doon. Kapag mukhang walang pera, parang ayaw kakausapin. Kasi ibangko iyon, hindi naman charity. Napayuko si Marivel. Mas humigpit ang hawak niya sa envelope. Pakiramdam niya, bawat salita ng mga pasahero ay parang babala. Pero sa isip niya, hindi siya pupunta roon para magmakaawa ng walang dahilan. Pupunta siya roon dahil kailangan niya ng patas na kapalahatan. Pagdating niya sa Banco de Orovia Rural Branch, sandali siyang tumigil sa labas. Malinis ang salamin ng pinto. Malamig ang loob. May guard sa entrance. May mga taong nakaayos, may dalang folder, may suot na relo at mamahaling sapatos. Tinignan niya ang sariling sandalyas na malinis nga pero halatang luma. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Marivel. Bulhong niya sa sarili. Pagpasok niya, agad siyang hinarang ng guard na si Roldan Tique. Hindi naman ito bastos agad, pero halatang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ano pong kailangan? Tanong nito. Mag-i-inquire po sana ako tungkol sa small loan.
May account kayo rito? Wala pa po, pero magtatanong lang po ako kung ano ang requirements. Sumamang ng bahagya si Roldan, saka itinuro ang customer service desk. Doon, lumapit si Marivel sa desk kung saan nakaupo si Mara Velasina. Maganda ang ayos nito, pulang lipstick, plantsadong uniform at ngiting ginagamit lamang sa piling tao. Nang makita si Marivel, nawala ang ngiti. Yes? Malamig niyang tanong. Ma'am, magtatanong po sana ako kung pwede akong mag-apply ng loan. 10,000 piso po sana. 10,000? Ulit ni Mara, medyo malakas ang boses. Napatingin ang teller na si Crizelda Montaro, maging si Nestor Pabilona na loan assistant na nasa kabilang mesa na palingon. Opo, para po sa gamot ng tatay ko at sa school requirement ng kapatid ko. May dala po akong documents at may maliit po kaming pagkakakitaan. Hindi pa siya tapos magsalita nang humalakak ng mahina si Crizelda. Loan para sa 10,000, sabi nito kay Nestor. Akala ko naman malaking negosyo. Si Nestor ay ngumisi habang iniikot ang ballpen sa daliri. Baka mamaya collateral niya yung envelope. Namula ang mukha ni Marivel, pero pinilit niyang maging kalmado. Ma'am, sir, gusto ko lang pong malaman kung may option. Tumayo si Mara at kinuha ang envelope mula sa kamay ni Marivel. Binuksan niya ito na parang ayaw niyang madumihan. Isa-isa niyang tiningnan ng papel, pagkatapos ay napairap. Miss, pasensya na pero hindi ganito kadali ang loan. Kailangan may stable income, bank history, collateral at kung ano-ano pa. Hindi pwedeng papasok ka rito na parang bibili lang ng suka sa tindahan. May ilang kliyente sa lobby na napatingin. Nakaramdam si Marivel ng init sa batok. Gusto niyang kunin ang envelope at umalis, pero naalangan niya ang ama. Naalala niya si Jorlan. Naalala niya ang reseta. Ma'am, naiintindihan ko po. Kaya nga po ako nagtatanong. Hindi po ako humihingi ng libre. Babayaran ko po hulugan. Miss, sabat ni Nestor, lumapit habang may hawak na mug ng kape. Sa totoo lang, baka mas mahal pang oras namin sa pagproseso kaysa sa inuutang mo. Nagtawanan sina Crizelda at Mara. Si Roldan, ang guard, napangisi rin sa pinto. Dumaan naman si Mr. Elpidio Razon, Branch Operations Officer, isang lalaking may makintab na sapatos at makapal na pabango. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Sir, sabi ni Mara, pigil ang tawa. Loan inquiry po, 10,000 pesos. Tumingin si Mr. Elpidio kay Marivel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, pero ang tingin niya ay mas masakit pa kaysa sigaw. Tingin parang sinasabi nitong wala siyang lugar doon. Miss, may mga lending office naman sa labas. Baka mas bagay doon ang kailangan ninyo. Parang may bumara sa lalamunan ni Marivel. Nakayuko siya, pinipigilan ng navinginig na labi. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na tao rin siya, na may karapatan siyang magtanong, na hindi dapat pinagtatawanan ng 10,000 dahil para sa kanila, iyon ay gamot, pag-aaral at pag-asa. Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang lumang niyang cellphone. Lumang keypad phone iyon, basag ang gilid at kailangang idiin ang answer button bago gumana. Dahil sa katahimikan ng lobby, malinaw na narinig ng lahat ang ringtone nitong simpleng tunog. Kinuha niya mula sa bulsa. Hindi niya kilala ang numero. Hello? Mahina niyang sagot. Good morning. Si Ma'am Marivel Santillan po ba ito? Boses ng isang lalaking pormal at malinaw. Opo, sino po sila? Ako po si Attorney Lisandro Quirante, Legal Counsel ng Vales Foundation. Pasensya na po kung ngayon lang kami nakatawag. Gusto ko lang pong ipaalam na final na ang desisyon ng board. Napakunot ang nood ni Marivel. Desisyon po? Opo ma'am, ayon sa huling habili ni Chairwoman Aurelia Vales, kayo po ang napili niyang sole community grant partner para sa San Isidro Livelihood Project. May initial approved fund po na 15 milyong piso para sa pagtatayo ng Community Livelihood Center. Kailangan lang po namin kayong makausap tungkol sa bank account, legal documents at project implementation schedule. Dahil mahina ang speaker ng lumang cellphone at tahimik ang buong paligid, narinig iyon ni Mara, Crizelda, Nestor, Mr. Elpidio at maging ng ilang kliyente sa lobby. Nawala ang ngiti ni Nestor.
Si Crizelda ay napahawak sa counter. Si Mara, na kanina lang ay halos durugin ng pagkatao ni Marivel, ay biglang namutla. "Ma'am?" tanong ni Attorney Lisandro sa telepono. "Nariyan pa po kayo, ma'am?" Dahan-dahang itinaas ni Marivel ang tingin. Nakita niya ang mga taong ilang minuto lang ang nakalitas ay pinagtatawanan siya dahil 10,000 lang ang nais niyang hiramin. "Opo," sagot niya, kalmado pero naninginig ang puso. "Nandito po ako. Saan po kayo ngayon, ma'am? Maaari po ba kayong pumunta sa office namin bukas?" Saglit siyang tumingin sa logo ng bangko sa pader. Pagkatapos ay hininpitan niya ang hawak sa envelope na kanina ay minamaliit nila. "Nasa bangko po ako ngayon, ma'am. Nagtatanong po sana ako tungkol sa 10,000 loan." Tahimik ang lahat. Sa kabilang linya, nagulat ang abogado. "Loan po?" "Opo, ma'am. Para po sa gamot ng tatay ko at sa pangangailangan ng kapatid ko." Huminga ng malalim si Attorney Lisandro. "Ma'am Marivel, kung ganun, mas kailangan po nating magkita agad. Pero gusto kong malinaw sa inyo, ang grant na ito ay ipinagkatiwala sa inyo dahil nakita ni Doña Aurelia ang integridad ninyo." Napalunok si Marivel. Integridad. Isang salitang hindi niya madalas marinig. Isang salitang parang yakap mula sa taong matagal nang nawala sa mundo pero iniwan ng tiwala sa kanya. Pagkababa niya ng tawag, walang sumalita agad. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay parang lalo pang lumamig. Si Mara ang unang kumilos. "Ma'am Marivel?" Biglang lambot ng boses nito. "Pasensya na po kung medyo nagkaroon lang ng misunderstanding. Maupo po kayo, ia-assist po namin kayo." Tumingin si Marivel sa upuang iniaalok nito. Kanina, ni hindi man lang siya pinaupo. Kanina parang dumi siya sa sahig na kailangang walisin palabas. Ngayon, dahil narinig nila ang salitang milyon, bigla siyang naging ma'am. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Pinulot niya ang ilang papel na hindi maayos na naibalik ni Mara sa envelope. "Hindi po ako bumalikwas dito para tratuhin ng espesyal." Mahina pero malinaw niyang sabi. "Pumunta ako rito para magtanong kung may pagkakataon ng isang mahirap na umutang ng marangal." Walang nakasagot. Tumingin siya kay Nestor. Hindi maliit ang 10,000 kung gamot iyon ng ama. Tumingin siya kay Crizelda. Hindi nakakatawa ang lumang envelope kung laman nito ang pag-asa ng isang pamilya. At huli, tumingin siya kay Mara. At hindi dapat nagbabago ang respeto ninyo sa tao dahil lang may narinig kayong malaking halaga sa telepono. Napayuko si Mara. Hindi nagtagal si Marivel sa loob. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, umiyak, o matakot sa biglaang balitang dumating sa kanya. Ang alam lang niya, may bagong pinto na bumukas sa buhay niya. Isang pinto na maaaring magligtas hindi lang sa pamilya niya, kundi pati sa maraming pamilyang tulad nila. Paglabas niya ng bangko, mainit ang sikat ng araw. Nasa kamay pa rin niya ang lumang envelope na kanina lang ay pinaglaruan ng tingin at tawa ng mga empleyado. Parang naririnig pa rin niya ang boses ni Mara Velesina. "Baka mas mahal pa ang papel na gagamitin namin kaysa sa uutangin mo." Pumikit si Marivel. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat sa dibdib niya, ang pangungutya ng mga tao sa bangko o ang biglaang balitang may 15 milyong pisong grant na ipinagkatiwala sa kanya ng yumaong si Doña Aurelia Valles. Sa isip niya, paulit-ulit ang sinabi ni Attorney Lisandro Quirante. Sa telepono, "Kayo po ang napili niyang Soul Community Grant Partner." Soul Community Grant Partner? Mahinang inulit niya, tila hindi pa rin makapaniwala. Sa kabilang kalsada, may mga estudyanteng nagtatawanan habang bumibili ng fishball. May matandang lalaki na nagtutulak ng kariton na puno ng gulay. May nanay na bitbit ang anak habang nakikipagtawaran sa tindera ng prutas. Karaniwan lang ang araw sa bayan, wala namang nagbago sa paligid. Pero sa loob ni Marivel, parang may mundong biglang nabasag at may panibagong mundong bumukas. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain simula umaga. Ngulit handib sa bumili ng tinapay, tiningnan niya muna ang perang bigay ni Aling Chedeng. Binilang niya ito sa palad. 500. Kulang-kulang pa rin para sa gamot ni Tatang Omero. Napabuntong hininga siya. Kahit may narinig siyang milyon sa telepono, malilaw sa kanya na hindi niya iyon pwedeng gamitin basta-basta. Hindi iyon pera para sa luho. Biglang lambot ng boses nito. "Pasensya na po kung medyo nagkaroon lang ng misunderstanding. Maupo po kayo, ia-assist po namin kayo."
Tumingin si Marive sa upuang iniaalok nito. Kanina, ni hindi man lang siya pinaupo. Kanina parang dumi siya sa sahig na kailangang walisin palabas. Ngayon, dahil narinig nila ang salitang milyon, bigla siyang naging ma'am. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Pinulot niya ang ilang papel na hindi maayos na naibalik ni Mara sa envelope. Hindi po ako bumalikwas dito para tratuhin ng espesyal. Mahina pero malinaw niyang sabi. Pumunta ako rito para magtanong kung may pagkakataon ng isang mahirap na umutang ng marangal. Walang nakasagot. Tumingin siya kay Nestor. Hindi maliit ang 10,000 kung gamot iyon ng ama. Tumingin siya kay Criselda. Hindi nakakatawa ang lumang envelope kung laman nito ang pag-asa ng isang pamilya. At huli, tumingin siya kay Mara. At hindi dapat nagbabago ang respeto ninyo sa tao dahil lang may narinig kayong malaking halaga sa telepono. Napayuko si Mara. Hindi nagtagal si Marivel sa loob. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, umiyak, o matakot sa biglaang balitang dumating sa kanya. Ang alam lang niya, may bagong pinto na bumukas sa buhay niya. Isang pinto na maaaring magligtas hindi lang sa pamilya niya, kundi pati sa maraming pamilyang tulad nila. Paglabas niya ng bangko, mainit ang sikat ng araw. Nasa kamay pa rin niya ang lumang envelope na kanina lang ay pinaglaruan ng tingin at tawa ng mga empleyado. Parang naririnig pa rin niya ang boses ni Mara Velesina. Baka mas mahal pa ang papel na gagamitin namin kaysa sa uutangin mo. Pumikit si Marivel. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat sa dibdib niya, ang pangungutya ng mga tao sa bangko o ang biglaang balitang may 15 milyong pisong grant na ipinagkatiwala sa kanya ng yumaong si Doña Aurelia Valles. Sa isip niya, paulit-ulit ang sinabi ni Attorney Lisandro Quirante. Sa telepono. Kayo po ang napili niyang Soul Community Grant Partner. Soul Community Grant Partner? Mahinang inulit niya, tila hindi pa rin makapaniwala. Sa kabilang kalsada, may mga estudyanteng nagtatawanan habang bumibili ng fishball. May matandang lalaki na nagtutulak ng kariton na puno ng gulay. May nanay na bitbit ang anak habang nakikipagtawaran sa tindera ng prutas. Karaniwan lang ang araw sa bayan, wala namang nagbago sa paligid. Pero sa loob ni Marivel, parang may mundong biglang nabasag at may panibagong mundong bumukas. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain simula umaga. Ngulit handib sa bumili ng tinapay, tiningnan niya muna ang perang bigay ni Aling Chedeng. Binilang niya ito sa palad. 500. Kulang-kulang pa rin para sa gamot ni Tatang Omero. Napabuntong hininga siya. Kahit may narinig siyang milyon sa telepono, malilaw sa kanya na hindi niya iyon pwedeng gamitin basta-basta. Hindi iyon pera para sa luho. Hindi iyon pera para pantapal sa lahat ng personal na problema niya. Iyon ay tiwalang iniwan ng isang babaeng minsan niyang nakilala, pero hindi niya akalaing ganun kalalim ang paniniwala sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, bumalik sa alaala niya ang unang pagkikita nila ni Doña Aurelia Valles. 3 taon na ang nakakalipas noon. Nasa maliit na community kitchen si Marivel, tumutulong kay Sister Evangelina Roque sa feeding program para sa mga batang laging pumapasok sa eskwela ng walang almusal. Mainit noon sa kusina at halos wala na silang rekado. Ang dala lang ni Marivel ay 2 supot ng saba na hindi na mabili sa palengke dahil may itim-itim na balat. Ginawa niya iyong banana Q na walang masyadong asukal, pero sapat na para may maipakain sa mga bata. Doon niya nakita ang isang matandang babae na simple lang ang suot, puting blusa, malinis na palda at salamin na may manipis na frame. Hindi mukhang sobrang yaman, hindi rin nagpakilalang donya. Tahimik lang itong nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ng mga batang kumakain. Tawag noon ng matanda kay Marivel. Ikaw ba ang nagluto nito? Opo, nahihiyang sagot ni Marivel. Pasensya na po kung hindi gaanong matamis. Kulang po kasi kami sa asukal. Ngumiti ang matanda. Mas mabuti na iyan. Hindi dapat puro tamis ang buhay. Dapat may sustansya rin. Natawa ng mahina si Marivel. Hindi alam kung biro ba iyon o aral. Mula noon, ilang beses pang bumalik ang matanda sa community kitchen. Minsan may dala itong bigas. Minsan vitamins. Minsan naman tahimik lang na nakaupo at nakikinig sa kwento ng mga nanay na walang hanap buhay.
Hindi alam ni Maribel na si Doña Aurelia Valles pala iyon, isang mayamang balo na may malaking foundation at kilalang tumutulong sa iba't ibang probinsya. Ang alam lang ni Maribel noon, may isang mabait na matandang babae na mahilig magtanong tungkol sa buhay ng mahihirap. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, Maribel, minsang tanong ni Doña Aurelia habang naghihiwa sila ng gulay para sa sopas, ano ang gusto mong gawin para sa barangay ninyo? Hindi nagdalawang isip si Maribel. Gusto ko po ng lugar kung saan pwedeng matuto ang mga nanay gumawa ng produkto na maibebenta. Banana chips po, kalamay, bottled sardines, longganisa, kahit sabon. Marami pong masisipag dito pero walang puhunan at walang nagtuturo. Yung iba, umaasa na lang sa ayuda. Hindi naman po dahil tamad sila. Wala lang talagang nagbubukas ng pinto. Matagal siyang tinitigan ni Doña Aurelia noon. At kung ikaw ang hahawak ng ganoong proyekto, ano ang una mong gagawin? Ililista ko po muna kung sino ang totoong nangangailangan, sagot ni Maribel. Tapos, sisiguraduhin kong hindi kamag-anak lang ang makikinabang, dapat patas. Ngumiti ang maganda. Patas? Magandang salita iyan. Bumalik ang isip ni Maribel sa kasalukuyan nang bumusina ang jeep. Muntik na niyang hindi masakyan. San Isidro! San Isidro! Sigaw ng barker. Sumakay siya at umupo sa dulo. Habang umaandar ang jeep, nakatidig siya sa lumang envelope sa kandungan niya. Kanina, dinala niya iyon sa bangko bilang patunay na kahit hirap siya, seryoso siyang magbayad ng 10,000. Ngayon, tila ang envelope na iyon ay naging paalala na hindi lahat ng mahalagang bagay ay mukhang mahalaga sa paningin ng mapangmata. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya agad ni Jorlan. "Ate!" Tumakbo ang bata mula sa maliit nilang bakuran. "Kumusta? Pinayagan ka ba? Nakahiram ka ba?" Hindi agad nakasagot si Maribel. Pumasok mula siya sa loob. Nakaupo si Tatang Omero sa wheelchair, nakaharap sa bintana. Sa tabi nito ay isang basong tubig at kalahating tableta na natira sa lumang gamot. "Anak," sabi ni Tatang Omero, garal-galang boses, "bakit parang ganyan ang mukha mo?" Doon na bumigay ang tuhod ni Maribel. Naupo siya sa bangkong kahoy, inilapag ang envelope at huminga ng malalim. "Tay, Jorlan, may nangyari po sa bangko." Nanlaki ang mata ni Jorlan. "Inaway ka nila?" "Hindi naman." Pilit siyang ngumiti. "Pinagtawanan lang." Napakuyom ng kamay ni Jorlan. "Sino? Sabihin mo sa akin, ate. Pupuntahan ko." "Jorlan," saway ni Tatang Omero, "makinig muna tayo." Dahan-dahan, ikinwento ni Maribel ang lahat. Mula sa guard na si Roldan, kay Mara na malamig ang tingin, kay Crizelda na natawa, kay Nestor na nagsabing mas mahal pa ang oras nila kaysa sa uutangin niya, hanggang kay Mr. Elpidio na nagmungkahi na sa lending office na lang siya pumunta. Habang nagsasalita siya, nakayuko si Tatang Omero. Hindi man niya maigalaw ng maayos ang kalahati ng katawan niya, nanginginig naman ang kamay niya na nasa armrest ng wheelchair. "Patawad anak," sabi ni Ata, puno ng pagsisisi ang boses. "Kung malakas lang sana ako." Agad lumapit si Maribel at lumuhod sa harap niya. "Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kasalanan ito. Dapat ako ang naghahanap ng pera para sa inyo. Hindi ikaw ang lumulunok ng hiya." "Hindi po hiya ang ginawa ko. Lumaban lang po ako para sa pamilya natin." Tahimik si Jorlan pero halatang nasasaktan. "Tapos, ano yung tawag na sinasabi mo?" Doon na nagsimulang manginig ang boses ni Maribel. "May tumawag po, abogado ng Valles Foundation. Sabi, ako raw po ang napili ni Doña Aurelia na mamahala sa Community Livelihood Project. May grant daw po, 15 million. Hindi agad nakaimik si Jorlan. Si Tatang Omero naman ay napatingin sa kanya na parang hindi narinig ng tama. 15 million po? Ulit ni Ata. "Opo." "Ate," halos pabulong na sabi ni Jorlan, "ibig sabihin, mayaman na tayo?" Agad umiling si Maribel. Hindi atin ang pera.
Para iyon sa proyekto, para sa mga tao sa barangay, para sa livelihood center na matagal na nating pinapangarap. Naupo si Jorlan sa sahig. Pero ikaw ang pinili? Opo, hindi ko rin alam bakit. Mula sa pintuan, may biglang nagsalita. Ako, alam ko kung bakit. Napalingon sila. Si Aling Chedeng pala, may bitbit na maliit na supot ng lugay at isang plastik ng pandesal. Sabi nito, dadalhan ko sana kayo ng makakain, pero mukhang may mas malaking balita kaysa lugaw. Pinapasok siya ni Marivel at ikinugwento ulit ang nangyari. Habang nakikinig, hindi masyadong nagulat si Aling Chedeng. Sa halip, ngumiti ito ng may halong lungkot. Hindi ako nagtataka, sabi nito. Matagal na kitang nakikita, Marivel. Kapag may sobra kang banana chips, hindi mo inuuwi lahat. Ibinibigay mo sa mga batang nagugutom. Kapag may nanay na walang pamasahe papuntang health center, ikaw ang nag-aabot kahit wala ka rin. Kung may taong dapat pagkatiwalaan ng ganyang proyekto, ikaw iyon. Napaluha si Marivel. Pero natatakot po ako, Aling Chedeng. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magkamali ako? Paano kung gamitin lang ako ng mga taong mas marunong sa pera? Matatakot ka talaga, sagot ni Aling Chedeng. Ang hindi natatakot sa malaking responsibilidad, kadalasan iyon ang delikado. Pero ang taong natatakot dahil ayaw niyang masayang ang tiwala ng iba, iyon ang mas dapat pagkatiwalaan. Kinadabihan, matapos makainom ng gamot si Tatang Omero gamit ang perang napagsama-sama nila mula kay Aling Chedeng at kaunting ipon ni Marivel, dumating si Sister Evangelina Roque. May dala itong maliit na rosaryo at lumang folder. Nabalitaan ko mula kay Ate Lisandro, sabi ng madre. Tinawagan din niya ako dahil isa ako sa reference na iniwan ni Doña Aurelia. Nagulat si Marivel. Kayo po? Oo anak, bago siya pumanaw, tinanong niya ako kung totoo bang ikaw ang batang babaeng sinasabi niyang may puso para sa komunidad. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ano po ang sinabi ninyo? Umupo si Sister Evangelina sa tabi niya. Sinabi kong hindi ka perpekto. Minsan umiiyak ka kapag pagod ka. Minsan nagagalit ka rin kapag inaapi ang pamilya mo. Pero kahit kailan, hindi ka nanakaw. Hindi ka nandaya at hindi ka tumalikod sa taong nangangailangan kapag kaya mong tumulong. Napayuko si Marivel habang tumutulo ang luha niya. Pero tandaan mo, patuloy ng madre, ang perang iyan ay hindi gantimpala, misyon iyan. Kapag hinawakan mo iyan, may mga lalapit sa'yo hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil may kailangan sila. May mga ngingiti sa'yo habang kinakalkula kung paano ka magagamit. Kailangan mong maging mabait pero hindi marupok. Tumanggo si Marivel. Opo, sister. Kinabukasan, pumunta si Marivel sa opisina ng Vales Foundation sa bayan. Hindi iyon kasing laki ng inaasahan niya pero maayos, tahimik at puno ng lumang larawan ni Doña Aurelia kasama ang mga batang natulungan nito. Sa conference room, sinalubong siya ni Attorney Lisandro Quirante, isang lalaking nasa edad 40, maayos man namit pero hindi mayabang. Kasama nito si Doktora Paloma Valles Mendoza, pamangkin ni Doña Aurelia, at si Engineer Basilio Tangcuan, ang project auditor ng foundation. Ma'am Marivel, magalang na bati ni Attorney Lisandro. Salamat at nakapunta kayo. Hindi sanay si Marivel na tawaging ma'am, kaya bahagya siyang nailang. Marivel na lang po. Ngumiti si Doktora Paloma. Ganyan din si Tita Aurelia, ayaw na ayaw niyang masyadong formal. Pinaupo sila nila sa mahabang mesa. Inilatag ni Attorney Lisandro ang ilang dokumento. Bago ang lahat, sabi nito, nais naming linawin na hindi ito simpleng donasyon. Ito ay restricted community grant. Ibig sabihin, gagamitin lamang ito sa livelihood center, training, equipment, initial production at support program para sa beneficiaries. Opo, agad na sagot ni Marivel. Naiintindihan ko po. Tinitigan siya ni Engineer Basilio. Ayon sa report, pumunta kayo sa bangko kahapon para mangutang ng 10,000 piso. Totoo ba iyon? Namula si Marivel. Opo. Bakit? Tanong nito, hindi mapanghusga pero seryoso.
kung alam ninyong may posibilidad na ganitong grant, hindi ko po alam na final na pala at kahit alam ko po, hindi ko pa rin gagalawin ng pera para sa proyekto para sa personal na pangangailangan namin. Yung 10,000 po para sa gamot ng tatay ko at sa pang-school competition ng kapatid ko. Iba po yun sa pera ng komunidad. Saglit na nagkatinginan sina Doktora Paloma at Attorney Lisandro. Ano ang gagawin ninyo kung may kamag-anak kayong humingi ng parte sa grant? Tanong ni Doktora Paloma. Tatanggihan ko po. Kahit sabihan kayong madamot? Opo. Paano kung kapitan ang humingi? Tatanggihan ko pa rin po kung hindi dumaan sa tamang proseso. Paano kung kayo mismo ang mga ilangan? Napahinto si Marilel. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. Mas mahirap po yun, aminin niya. Pero siguro po doon mas lalong kailangang maging malinaw dahil kapag hinayaan kong haluan ng personal na pangangailangan ng pondo, paano pa ako pagkakatiwalaan ng mga nanay na umaasang mabibigyan sila ng trabaho? Unti-unting lumambot ang mukha ni Doktora Paloma. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang assistant na may dalang kape. Ngunit halos hindi iyon napansin ni Marivel dahil nanginginig ang kamay niya habang hawak ang sariling kopya ng project guidelines. May dala po akong notebook, sabi niya pagkaraan. Plano po sana ng kapatid ko. Simple lang po pero nakalagay kung paano magsisimula sa banana chips, paano magtatala ng puhunan, kita at hulog ng miyembro. Inabot niya ang notebook ni Jorlan. Tahimik itong binasa ni Engineer Basilio. Makalipas ang ilang minuto, tumanggo siya. Hindi ito professional format, pero malinaw, praktikal, at higit sa lahat, naiintindihan ng ordinaryong tao. Si Jorlan po ang gumawa, sabi ni Marivel, may bahid ng pagmamalaki. Magaling ang kapatid mo, sagot ni Engineer Basilio. Maaaring makatulong siya sa inventory system balang araw. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti si Marivel. Hindi niya alam na habang nasa foundation siya, may ibang usapan namang nagaganap sa Banco de Oro Rural Branch. Sa loob ng maliit na office ni Mr. Elpidio Razon, naroon si Calvin Ibarra, assistant manager ng bangko. Tahimik siya nung araw na pinagtawanan si Marivel, pero narinig niya ang lahat. Hindi siya katulad ni Nestor na palatawa o ni Mara na lantad ang pangmamaliit. Mas maingat si Calvin, mas kalkulado. Sir, sabi ni Calvin habang hawak niya ang ballpen. Kung totoo yung narinig natin kahapon, malaking account iyon, 15 milyon. Kung mapapasok natin sa branch, malaking tulong sa performance natin. Napaisip si Mr. Elpidio. Pero napahiya natin siya. Hindi tayo. Sila Mara ang humarap, malamig na sagot ni Calvin. Madali namang ayusin, paamuhin lang natin, gawin nating premium client, bigyan ng konting special treatment. Sa tingin mo babalik pa iyon? Babalik iyon kung ipaparamdam na kailangan niya tayo. Tinawag ni Calvin si Mara. Pumasok ito na halatang balisa pa rin. Mara, sabi ni Calvin, kailangan mong kausapin si Marivel. Mag-sorry ka. Sabihin mo misunderstanding lang. Kunin mo ang loob. Napayuko si Mara. Sir, galit yata siya sa akin. Natural, kaya nga ayusin mo. At Crizelda, lumapit si Calvin sa teller na kakapasok lang. Yung photocopy ng documents niya kahapon nasa inyo pa? Opo sir, bakit? Kailangan nating malaman kung saan siya nakatira. Sino contacts niya? Anong background niya? Nag-alangan si Crizelda. Sir, okay lang po ba iyon? Tumaas ang kilay ni Calvin. Bank procedure. Pero sa likod ng bukas na pinto, may isang batang intern na nakarinig sa usapan. Si Trixie Balane. Simple lang ang itsura, nakapuos ang buhok at galing din sa pamilyang hirap sa buhay. Nasa kamay niya ang tray ng papeles na dapat niyang ipasign. Hindi siya gumalaw. Narinig niya ang tono ni Calvin. Hindi iyon tono lang taong gustong tumulong. Iyon ay tono lang taong may gustong pakinabangan. Samantala, sa Valles Foundation, patapos na ang meeting ni Marivel. Inabot ni Attorney Lisandro ang isang folder. Ito ang next steps. Kailangan nating magbukas ng official project account, hindi personal account. Kailangan din ng beneficiary mapping, site inspection, at board presentation. May 2 linggo tayo para sa unang phase. 2 linggo?
bulong ni Marivel. Mabilis pero kaya natin kung magiging maayos ang dokumento. Tumayo si Dr. Paloma at lumapit sa larawan ni Doña Aurelia sa pader. Alam mo Marivel, marami ang nag-apply noon sa grant na ito. May mga negosyante, politiko, kooperatiba at organisasyong mas maganda ang proposal kaysa sa iyo. Napatingin si Marivel. Kung ganun po, bakit ako? Huminga ng malalim si Dr. Paloma. Dahil sabi ng tita ko, maraming marunong gumawa ng magandang papel, pero kaunti lang ang marunong mag-alaga ng tiwala. Hindi nakasagot si Marivel, para siyang muling binalikan ng boses ng matandang babaeng minsan niyang nakasama sa community kitchen. Pag-uwi niya nung hapon na yon, dala niya ang folder ng foundation. Sa labas ng bahay nila, naghihintay si Jorlan, si Aling Chedeng at si Tatang Omero na nakaupo sa wheelchair habang nakasilong sa maliit na bubong. Ate! Sigaw ni Jorlan. Ano raw? Lumapit si Marivel. Hindi siya tumili sa saya. Hindi rin siya umiyak agad. Naupo siya sa harap nila. Inilapag ang folder sa mesa at dahan-dahang sinabi. Totoo, tutuloy ang project. Napahawak ng Aling Chedeng. Diyos ko! Si Tatang Omero ay napapikit. May luha sa gilid ng mata niya. Pero hindi ito madali, dagdag ni Marivel. Kailangan nating ayusin ang lahat. Walang palakasan, walang pandaraya, walang kukuha ng hindi kanila. Ngumiti si Jorlan. Ate, gagawan ko ng mas maayos na chart, yung madaling maintindihan. Tutulong ako sa listahan ng mga nanay, sabi ni Aling Chedeng. Ako, mahina si Tatang Omero, pero pilit na ngumiti. Ako ang taga-alala sa iyo kapag napapagod ka na. Napaluha si Marivel at hinawakan ng kamay ng ama. Sa gabing iyon, habang ang buong barangay ay abala sa kanya-kanyang hapunan, sa maliit na bahay ni na Marivel, nagsimula ang totoong unang hakbang ng pangarap. Walang kamera, walang palakpakan, walang mamahaling pagkain sa mesa. Ang mayroon lang ay lumang notebook, folder ng foundation, basong may kape at 4 na taong naniniwala na ang pag-asa, kapag inalagaan ng tama, kayang lumaki mula sa pinakamaliit na binhi. Hindi pa alam ni Marivel na may mga taong nagsisimula ng magplano laban sa kanya. Hindi pa niya alam na ang perang hindi niya hinangad para sa sarili ay magiging dahilan para lapitan siya ng mga mapagkunwari. Pero sa sandaling iyon, malinaw ang nasa puso niya. Hindi niya hahayaang masayang ang tiwala ni Doña Aurelia. Hindi niya hahayaang manatiling nakaluhod ang mga taong matagal nang walang boses. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang ang pangarap na ipinanganak mula sa gutom, luha at kahihiyan ay muling durugin ng mga taong pera lang ang nakikitang halaga ng tao. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parte ng kwentong ito, makikita natin na kapag nagsisimula ka ng umangat, hindi lang saya ang kasunod. Minsan, sa bawat hakbang pataas, ay may mga kamay na pilit kang hihilahin pababa. Mula sa gabing iyon na nagtipon-tipon sina Marivel, Jorlan, Tatang Omero, Aling Chedeng at Sister Evangelina, sa maliit nilang bahay, nagbago ang takbo ng buhay sa San Isidro Norte. Hindi ito bigla ang pagbabago na parang sa pelikula, na kinabukasan ay maayos na ang lahat. Hindi rin naging madali ang bawat araw. Sa katunayan, mas lalong naging mahirap ang mga sumunod na linggo dahil ang pangarap na dati ay nasa isip lang ni Marivel, ngayon ay kailangan ng gawing totoo sa harap ng mga taong naghihintay, nagdududa at nagmamasid. Tuwing umaga, bago pa man siya pumunta sa butika ni Aling Chedeng, naglalakad muna si Marivel sa bawat eskinita ng barangay. May hawak siyang clipboard, ballpen at listahan ng mga pamilyang gusto niyang makapanayam. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng pangalan dahil ayaw niyang ang makikinabang lang ay yung malakas sa barangay o malapit sa mga opisyal. Gusto niyang malaman kung sino ang talagang nangangailangan, sino ang handang matuto at sino ang kaya ring magbigay ng oras para sa livelihood center. Anak, isama mo ako sa listahan. Sabi minsan ni Manang Florita Abanes habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Hindi na kaya ng tuhod ko ang maglako araw-araw,
pero marunong akong gumawa ng kalamay. Isinulat ni Maribel ang pangalan nito. Isasama ko po kayo sa unang orientation, Manang. Pero may attendance po tayo at training. Hindi pwedeng pangalan lang ang ilalagay, tapos hindi darating. Aba, darating ako. Kahit gumapang pa ako, basta wag lang akong uutang kay Sergio. Napangiti si Maribel. Kilala ng lahat si Sergio Lacuesta, ang lending collector na palaging may banta sa likod ng mabait na ngiti. Sa isip ni Maribel, isa siya sa mga dahilan kung bakit kailangang matuloy ang livelihood center. Dahil kung may matinong pagkakitaan ang mga nanay, mga tatay, at mga kabataang tumigil sa pag-aaral, hindi na sila basta-basta malulubog sa mga pautang na may abusibong interes. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang sunod-sunod na meeting, site inspection at pagpirma ng mga dokumento, tuluyan ang naaprubahan ang unang bahagi ng grant. Ang dating abandonadong bodega sa gilid ng barangay na dati ay tambakan ng sirang kahoy at lumang yero ay unti-unting lininis at inayos. Hindi pa ito maganda sa unang tingin. May bitak pa rin ang ilang pader. May amoy alikabok pa rin sa loob. Pero para kay Maribel, iyon ay parang palasyo dahil doon magsisimula ang kabuhayan na matagal niyang pinangarap para sa mga taong tulad nila. Sa unang araw ng paglilinis, dumating si Aling Chedeng na may dalang timba at basahan. Sumunod si Sister Evangelina na may dalang pandesal para sa mga volunteer. Dumating din si Jorlan dala ang lumang laptop na donasyon ng foundation, maingat na nakabalot sa lumang kumot. Si Tatang Omero naman, kahit nasa wheelchair, ay nagpilit na magpahatid sa tricycle ni Berto Salonga para makita ang lugar. Dito, tanong ni Tatang Omero habang nakatingin sa bodega. Opo, Tay. Dito. Dito magsisimula. Dahan-dahang gumiti ang ama. Noong driver pa ako, lagi kong dinadaanan ito. Akala ko ay mabubulok na lang. Hindi ko akalain na balang araw, dito pala bubuhayin ang pangarap ng anak ko. Napayuko si Maribel, pinipigilan ng luha. Hindi lang po pangarap ko, Tay. Pangarap natin lahat. Nagsimula ang unang batch ng training sa paggawa ng banana chips, chili garlic at native pastries. Si Manang Florita ang nanguna sa kalamay. Si Aling Chedeng naman ang nagturo ng tamang paglilinis ng kamay, paglalagay ng hairnet at pag-iwas sa kontaminasyon. Si Sister Evangelina naman ang nagbukas ng bawat training sa maikling paalala. Hindi lang produkto ang ginagawa natin dito, Sabi niya sa mga nakaupo sa plastic chairs. Gumagawa tayo ng pagkakataon, kaya kung papasok kayo rito, pumasok kayo ng may respeto sa sarili at sa kapwa. Sa una, mahiyain ang mga babae. Ang ilan ay sanay lang maglaba, mag-alaga ng anak, at maghintay kung kailan may magbibigay ng ayuda. Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang kanilang kilos. Natuto silang magbilang ng gastos, natuto silang magtakda ng presyo, natuto silang humarap sa maliit na mesa at magpresenta ng gawa nilang produkto. Ma'am Maribel, sabi minsan ni Lorna, isang ina ng 4, habang hawak ang unang supot ng banana chips na may maayos na ribel. Totoo po ba? Pwede ko po itong ibenta sa school canteen? Oo, sagot ni Maribel. Pero siguraduhin nating pare-pareho ang timbang, malinis ang packaging, at hindi tayo mandaraya sa lasa. Napangiti si Lorna. Ngayon lang po ako nakaramdam na may kaya pala akong gawin bukod sa mangutang. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Maribel. Sa bawat produktong naluluto, sa bawat kamay na natututong magtrabaho, sa bawat matang muling nagkakaroon ng liwanag, mas lalong lumilinaw sa kanya kung bakit hindi niya dapat bitawan ang proyekto. Ngulit habang lumalakas ang loob ng mga tao sa loob ng livelihood center, may ilang tao naman sa labas ang unti-unting naiirita. Isa sa kanila si Rosauro Mendiola, may-ari ng pinakamalaking pasalubong center sa bayan. Matagal nang kilala ang kanyang tintahan sa mga turista at biyahero. Doon bumibili ng kalamay, banana chips at kung ano-anong produktong lokal ang mga dumadaan. Ngunit nang nagsimulang kumalat ang balitang mas mura, mas malinis at mas masarap ang gawa ng Aurelia Community Livelihood Center, napansin niyang unti-unting nababawasan ang mga bumibili sa kanya. Sa loob ng kanyang opisina, inihagis ni Rosauro ang isang supot ng banana chips sa mesa. Ito ang sinasabi ninyang gawa ng mga taga-barangay? Galit niyang tanong sa kanyang kauhan na si Dante. Opo sir,
Maraming bumibili sa palengke. May mga tindahan na rin pong gustong kumuha sa kanila. Magkano nila binebenta? Nang marinig niya ang presyo, napamura siya sa inis. Sinisira nila ang market. Sino ba yung Marivel na yan? Akala niya ba madali lang magnegosyo? Tihimik si Dante. Alam niyang hindi lang negosyo ang inaalala ng amo niya. Natatakot si Rosauro na mawala ang hawak niya sa presyo at suki sa buong bayan. Samantala, sa barangay hall, hindi rin mapakali si Kapitan Marshal Putong. Nang una niyang nabalitaan ng livelihood center, akala niya ay pwede niyang gamitin yon para sa sariling pangalan. Inisip niya na kung siya ang makikitang nagugupit ng ribon at nakapaskil ang mukha niya sa tarpaulin, malaking tulong yon sa susunod na halalan. Pero hindi pumayag si Marivel na gawing politikal ang programa. Kapitan, magalang pero matatag niyang sinabi sa isang meeting. Pwede kayong dumalo bilang opisyal ng barangay, pero hindi po pwedeng lagyan ng mukha ng kahit sinong kandidato ang center. Pondo po ito ng foundation at para sa komunidad, hindi para sa kampanya. Napahiya si Kapitan Marshal sa harap ng ilang kagawad. Mula noon, nagbago na ang tono niya. Ang yabang na ng batang iyan, sabi niya sa kanyang sekretary na si Nemia. Kailan lang nangungutang sa bangko ngayon kung makapagsalita parang siya na ang mayor. Nakarating ang ganitong mga bulong kay Marivel, pero hindi niya pinansin. Mas marami siyang kailangang asikasuhin. May mga araw na madaling araw pa lang ay gising na siya para mag-check ng supplies. May mga gabi naman na halos hating gabi na siyang nakakauwi dahil inaayos niya ang reports para sa foundation. Hindi siya naging mayaman, hindi siya bumili ng bagong cellphone, hindi siya nagpagawa agad ng bahay. Ang una niyang inuna ay ang gamot at therapy ni Tatang Omero, gamit ang sarili niyang kita sa butika at maliit na allowance na hiwalay at aprobado ng foundation para sa project work. Naging malinaw sa kanya ang hangganan ng personal at pondo ng proyekto. Si Jorlan, dahil nakita ang bigat ng trabaho ng ate niya, gumawa sa paraan na kaya niya. Sa lumang laptop, gumawa ng simpleng inventory system. May columns para sa puhunan, bilang ng produkto, benta, nasirang item at kita. Tinuruan niyang mga nanay kung paano maglagay ng numero. Anak, paano kung mali ang pindot ko at sumabog ito? Nagtawanan ng lahat, pati si Marivel na pagod noon, napangiti. Ngunit hindi lahat ng ngiti ay totoo. Isang hapon, dumating si Dinah Soberano, dating kaklase ni Marivel noong high school. Noon, bihira nitong kausapin si Marivel dahil mahirap ang pamilya Santillan. Ngayon, suot nito ang malaking sunglasses at bitbit ang mamahaling bag na halatang gustong ipakita. Marivel, Masayang bati ni Dina. Grabe ka na pala ngayon. Sikat ka na sa bayan. Dina, magalang na sagot ni Marivel. Kumusta? Ayos naman. Narinig ko may livelihood center ka. Baka naman may posisyon diyan. Yung hindi na masyadong pinapagod ha. Administrative head siguro. Marunong naman ako makipag-usap sa tao. Napatingin si Marivel sa kanya. May proseso tayo, Dina. Lahat nagsisimula sa orientation at training. Walang special position dahil magkakilala tayo. Natigilan si Dina. Ay, ganon? Akala ko naman dahil magkaibigan tayo. Magkakilala tayo, mahinahong sagot ni Marivel. Pero kailangan kong maging patas. Nawala ang ngiti ni Dina. Ang bilis mo namang makalimot kung saan ka nanggaling. Hindi sumagot si Marivel. Alam niyang minsan, kapag natuto kang magtakda ng hangganan, tatawagin ka ng iba na mayabang. Habang dumarami ang inggit at bulong sa barangay, may isang bisitang hindi inaasahan si Marivel. Si Trixie Balane, ang intern sa Banco de Orovia Rural Branch. Dumating ito isang umaga na kinakabahan, nakasuot pa ng uniform at may dalang maliit na paper bag. Ma'am Marivel? Tanong niya sa pinto ng livelihood center. Oo, ikaw si Trixie, diba? Nakita kita sa bangko noon. Opo, lumunok si Trixie. Pwede po ba tayong mag-usap saglit? Dinala siya ni Marivel sa gilid ng center, malayo sa ingay ng nagpapak ng banana chips. May problema ba? Tanong ni Marivel. Matagal bago nakapagsalita si Trixie. Ma'am, hindi ko po alam kung dapat kong sabihin ito. Intern lang po ako. Wala po akong laban sa kanila. Kanino? Kina Sir Calvin, kay Ma'am Mara, kay Sir Elpidio. Nanginginig ang kamay ni Trixie. Narinig ko po silang nag-uusap. Gusto nilang mapasok sa branch nila yung account ng project ninyo. Tapos, kinukuha po nila yung personal details ninyo mula sa documents. Hindi po maganda yung tono nila. Parang hindi po sila tutulong.
Parang gusto lang nilang makakuha ng kontrol. Hindi agad nakapagsalita si Marivel. Bumigat ang dibdib niya, hindi dahil nagulat siya, kundi dahil napatunayan niyang tama ang kaba niya. Bakit mo sinabi sa akin ito? Masayang bati ni Dina. Grabe ka na pala ngayon. Sikat ka na sa bayan. Dina, magalang na sagot ni Marivel. Kumusta? Ayos naman. Narinig ko may livelihood center ka. Baka naman may posisyon diyan. Yung hindi na masyadong pinapagod ha. Administrative head siguro. Marunong naman ako makipag-usap sa tao. Napatingin si Marivel sa kanya. May proseso tayo, Dina. Lahat nagsisimula sa orientation at training. Walang special position dahil magkakilala tayo. Natigilan si Dina. Ay, ganon? Akala ko naman dahil magkaibigan tayo. Magkakilala tayo, mahinahong sagot ni Marivel. Pero kailangan kong maging patas. Nawala ang ngiti ni Dina. Ang bilis mo namang makalimot kung saan ka nanggaling. Hindi sumagot si Marivel. Alam niyang minsan kapag natuto kang magtakda ng hangganan, tatawagin ka ng iba na mayabang. Habang dumarami ang inggit at bulong sa barangay, may isang bisitang hindi inaasahan si Marivel. Si Trixie Balane, ang intern sa Banco de Orovia Rural Branch. Dumating ito isang umaga na kinakabahan, nakasuot pa ng uniform at may dalang maliit na paper bag. Ma'am Marivel? Tanong niya sa pinto ng livelihood center. Oo, ikaw si Trixie, diba? Nakita kita sa bangko noon. Opo, lumunok si Trixie. Pwede po ba tayong mag-usap saglit? Dinala siya ni Marivel sa gilid ng center, malayo sa ingay ng nagpapak ng banana chips. May problema ba? Tanong ni Marivel. Matagal bago nakapagsalita si Trixie. Ma'am, hindi ko po alam kung dapat kong sabihin ito. Intern lang po ako. Wala po akong laban sa kanila. Kanino? Kina Sir Calvin, kay Ma'am Mara, kay Sir Elpidio. Nanginginig ang kamay ni Trixie. Narinig ko po silang nag-uusap. Gusto nilang mapasok sa branch nila yung account ng project ninyo. Tapos, kinukuha po nila yung personal details ninyo mula sa documents. Hindi po maganda yung tono nila. Parang hindi po sila tutulong. Parang gusto lang nilang makakuha ng kontrol. Hindi agad nakapagsalita si Marivel. Bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil napatunayan niyang tama ang kaba niya. Bakit mo sinabi sa akin ito? Tanong niya. Napaluha si Trixie. Kasi nakita ko po kayo nung pinagtawanan nila kayo. Galing din po ako sa mahirap na pamilya. Yung nanay ko po, minsan ang pinahiya sa isang opisina dahil kulang ang dala niyang papel. Ayoko na pong may ibang makaranas noon kung kaya ko naman magsalita. Dahan-dahang hinawakan ni Marivel ang kamay niya. Salamat Trixie, pero mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Opo, pero kailangan niyo rin pong mag-ingat. Mula noon, naging mas maingat si Marivel sa bawat dokumento. Lahat ng resibo ay may kopya, lahat ng supplier contracts ay naka-folder, lahat ng beneficiaries ay may attendance, lahat ng benta ay may record na naka-print at naka-save. Tinulungan siya ni Jorlan na gumawa ng backup files. Si Engineer Basilio naman, nang malaman ng pangyayari, nagbigay ng mas mahigpit na audit checklist. Hindi dahil wala akong tiwala sa iyo, kundi dahil kapag malinis ka, dapat mas handa ka. Ang taong walang tinatago, kailangan pa ring marunong magtakda ng ebidensya ng katotohanan. Tama siya, dahil hindi nagtagal, nagsimula ang paninira. May kumalat na tsismis sa palengke na ginagamit daw ni Marivel ang pondo para magpagawa ng bahay. May nagsabing bumili daw siya ng mamahaling alahas. May iba pang nagsabing kaya raw gumagaling si Tatang Omero ay dahil ginagastos niya ang pera ng foundation sa pribadong ospital. Walang katotohanan ng mga iyon, pero mabilis kumalat ang kasinungalingan kapag may taong gustong maniwala. Isang umaga, habang inaayos ni Marivel ang delivery ng unang malaking order ng chili garlic, dumating isang itim na van. Bumaba mula rito sina Attorney Lisandro, Dr. Paloma, Engineer Basilio at 2 auditor ng foundation. Seryoso ang kanilang mukha. Kinabahan ng mga tao sa sender. Ma'am Marivel, sabi ni Attorney Lisandro, pasensya na sa biglaang dating. May natanggap kaming anonymous complaint tungkol sa umanong maling paggamit ng pondo. Kailangan naming magsagawa ng immediate audit. Parang tumigil ang hangin sa loob ng center.
Si Lorna na may hawak ng kahon ng banana chips napatingin sa Marivel. Si Manang Florita ay napahawak sa dibdib. May ilang babae ang nagbulungan. Kahit si Aling Chedeng ay halatang nagulat pero pinilit manatiling kalmado. Si Marivel ay nakaramdam ng sakit, hindi dahil sa takot na may makitang mali, kundi dahil alam niyang sa isang reklamo lang, kayang mabasag ang tiwala ng mga taong ilang buwan niyang inalagaan. Maiintindihan ko po, mahinahong sagot niya, kahit nanlalamig ang kamay. Dinala siya sa maliit na opisina sa likod ng center. Isa-isa niyang inilabas ang folders, resibo ng renovation materials, listahan ng biniling kalan, kontrata sa supplier ng saging, attendance ng trainees, payroll ng arawang trabahador, record ng sales, deposit slips at inventory printouts na ginawa ni Jorlan. Habang sinusuri ng auditors ang papeles, tahimik si Marivel. Sa labas, naririnig niya ang mahihinang bulong. Totoo kaya? Baka naman may nangyari talaga. Sayang kung magsasara ito. Doon siya pinakanasaktan, hindi dahil pinagbibintangan siya ng hindi totoo, kundi dahil napakadaling mabawasan ng tiwala kapag mahirap ka at biglang nabigyan ng responsibilidad. Parang hinihintay ng mundo na magkamali ka. Lumipas ang halos 4 na oras. Isa-isang tinignan ng audit team ang resibo, ang stocks, ang aktual na gamit sa kusina at ang bank records. Tinanong nila ang beneficiaries. Kinausap nila si Aling Chedeng. Sinilip nila ang storage area. Binilang nila ang produkto. Sa dulo, bumalik sila sa maliit na opisina. Si Engineer Basilio ang unang nagsalita. Marivel, may sasabihin ako. Napahigpit ang hawak ni Marivel sa laylayan ng kanyang blouse. Malinis ang records mo. Sa totoo lang, mas organisado pa ito kaysa sa ibang malalaking proyekto na na-audit ko. Napahinga ng malalim si Marivel, parang ngayon lang siyang muling nagkaroon ng hangin sa dibdib. Sa labas, nang marinig iyon ng mga tao, may napaiyak. Si Manang Florita hindi napigilang magsalita. Sabi ko na nga ba, hindi magnanakaw yung batang iyan. Ngunit hindi pa tapos si Engineer Basilio. Inilapag niya ang isang papel sa mesa. Pero may natuklasan kami. Ang anonymous complaint ay ipinadala sa foundation email gamit ang isang device na may digital trace. Hindi pa ito final report, pero may indikasyon na konektado ang pinanggalingan sa network ng Banco de Orovia Rural Branch. Natahimik ang lahat. Bumalik sa isip ni Marivel ang malamig na aircon ng bangko, ang tawa ni Mara, ang ngiti ni Nestor, ang mapanghusgang tingin ni Mr. Elpidio, at ang babala ni Trixie tungkol kay Calvin. Bangko, mahinang sabi niya. Tumanggo si Attorney Lisandro. Hindi pa tayo magbibintang ng walang kompletong ebidensya, pero magsisimula na tayo ng formal na investigasyon. Lumapit si Doktora Paloma kay Marivel. Alam kong masakit ito, pero ngayon mas malinaw na kung bakit ka pinili ni Tita Aurelia. Hindi lang dahil marunong kang tumulong, kundi dahil kaya mong manatiling tuwid kahit may gustong bumali sa'yo. Paglabas ng audit team, humarap si Marivel sa mga kababaihan ng center. Halata sa mukha nila ang hiya dahil ang ilan sa kanila ay sandaling nagduda. Pero hindi sila sinumbatan ni Marivel. Alam kong natakot kayo, sabi niya. Ako rin. Pero mula ngayon, mas lalo nating aayusin ang trabaho natin. Hindi tayo papayag na may makasira sa atin dahil lang gusto nilang maniwala ang iba na hindi kayang maging malinis ang mahihirap. Si Lorna ay lumapit at yumakap sa kanya. Sumunod si Manang Florita, pati si Aling Chedeng pinisilang balikat niya. Sa gabing iyon, pag-uwi ni Marivel, nadatnan niya si Tatang Omero sa may bintana. Nakatingin ito sa labas, sa tahimik na kalsada. Nabalitaan ko, sabi ng ama. Dumaan si Aling Chedeng kanina. Umupo si Marivel sa tabi niya. Akala ko po sandali, mawawala lahat. Pero hindi nawala. Opo, pero nakakatakot tay. Habang lumalaki yung proyekto, parang lumalaki rin ang galit ng ibang tao. Dahan-dahang hinawakan ni Tatang Omero ang kamay ng anak. Anak, kapag may ilaw sa madilim na lugar, may mga insektong lalapit. May mga taong maiinis. May mga taong susubok patayin ng ilaw. Pero hindi ibig sabihin nun mali ang padliliwanag. Napaiyak si Marivel. Sa kabilang banda, sa loob ng Banco de Orovia Rural Branch, nakaupo si Calvin Ibarra sa kanyang mesa.
nakatingin sa computer screen. Hindi niya inaasahang ganun kalinis ang records ni Marivel. Hindi niya rin inaasahang matutunton ang complaint pabalik sa kanilang network. Sa labas ng opisina, si Mara ay kabadong nag-aayos ng papeles. Si Crizelda ay tahimik at hindi mapakali. Si Nestor naman ay pilit pa ring nagbibiro, pero halatang wala na rin sa tono ang kanyang tawa. Pumasok si Mr. Elpidio at sinara ang pinto. "Calvin," marinig niyang sabi, "kung madadamay ang branch dito, hindi lang ikaw ang may problema." Tumayo si Calvin, malamig ang mukha. "Hindi pa tapos ang laban, sir." Sa mga salitang iyon, lalo pang lumalim ang dilim na palihim na nakapaligid kay Marivel. Ngunit sa Livelihood Center kinabukasan, iba ang esena. Maagang dumating ang mga kababaihan. Mas maayos ang pila, mas maingat ang bilang, mas malinis ang mesa, mas matatag ang mga mata nila. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Marivel. Hawak ang listahan ng orders habang sa likod niya ay nakapaskil ang simpleng karatula. Aurelia Community Livelihood Center. Kabuhayan, dignidad, at pag-asa. At sa unang pagkakataon, hindi na lang ito pangarap. Isa na itong laban na handa niyang ipagpatuloy kahit pa ang susunod na kalaban ay hindi na lang gutom, kahirapan o pangungutya, kundi mga taong may kapangyarihang takot mawalan ng kontrol. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng kwentong ito, mas lalalim ang laban ni Marivel dahil minsan, kapag hindi ka na kayang pabagsakin ng tsismis, susubukan ka namang patahimikin ng takot. Kinabukasan matapos ang biglaang audit sa Aurelia Community Livelihood Center, ibang klase ang katahimikan sa San Isidro Norte. Hindi iyon katahimikang payapa. Iyon ay katahimikang parang lahat ng tao ay may narinig, may gustong sabihin, pero naghihintay muna kung ano ang susunod na mangyayari. Sa palengke, may mga tindera na humihinto sa pagtitimbang ng gulay kapag dumadaan si Marivel. Sa kanto, may mga tambay na biglang bumubulong. Sa labas ng barangay hall, may ilang kagawad na nagkukunwaring abala pero halatang pinag-uusapan ng audit. Hindi na ito simpleng proyekto lamang. Hindi na ito tungkol sa banana chips, chili garlic, kalamay o native pastries. Naging simbolo na ito ng labanan ng dalawang klasing tao, ang mga taong gustong bumangon ng marangal at ang mga taong takot kapag ang dating walang boses ay natututong magsalita. Sa loob ng Livelihood Center, mas maaga kaysa dati ang dating ni Marivel. Suot niya ang simpleng blouse na kulay beige, nakatali ang buhok at may hawak na makapal na folder. Sa unang tingin, kalmado siya, pero kung tititigan ng malapitan, makikita ang bahagyang pamumula ng mga mata niya. Halos hindi siya natulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Engineer Basilio noong nakaraang araw na ang anonymous complaint laban sa kanya ay may digital trace na konektado sa network ng Banco de Orovia Rural Branch. Habang inaayos niya ang mga papeles sa maliit na opisina, pumasok si Aling Tiadeng na may dalang mainit na kape. "Uminom ka muna, anak. Parang hangin na lang ang laman ng tiyan mo." Ngumiti ng mahina si Marivel. "Mamaya na po." "Yan ang problema sa iyo, anak. Kapag may laban, nakakalimutan mong tao ka rin." Napahinto si Marivel. Dahan-dahan niyang tinanggap ang tasa. "Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, Aling Tiadeng. Kung mismong bangko ang may kinalaman, paano ko sila haharapin? Sila ang may records, sila ang may abogato, sila ang may koneksyon." Umupo si Aling Tiadeng sa harap niya. "Pero ikaw ang may katotohanan. Hindi po ba minsan kulang iyon?" Napabuntong hininga ang matanda. "Oo, minsan kulang ang katotohanan kung wala kang ebidensya. Kaya hindi ka dapat lumaban ng emosyon lang. Lumaban ka ng maayos, dokumentado, at may kasamang taong marunong sa proseso." Parang sagot iyon sa tanong na buong gabi ang dala. Naong umagang iyon, tinawagan niya si Attorney Lysandro Quirante. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niya ang lahat ng takot niya, ang posibilidad na maipit ang Livelihood Center,
ang panganib kay Trixie Balane na nagbigay ng babala, at ang pangamba na baka madamay ang mga taong umaasa sa proyekto. Marivel, mahinalong sabi ni Atty. Lysandro sa telepono, hindi tayo gagante, hindi tayo sisigaw ng walang dokumento. Magsasampa tayo ng formal na reklamo sa Banking Compliance Office at sa Local Business Ethics Council. Hihingi tayo ng preservation ng digital logs, CCTV at access records. Kapag may ginawa silang mali, lalabas iyon. Paano kung baliktarin nila ako? Susubukan nila iyon, kaya kailangan nating mauna sa katotohanan. Sa hapon ding iyon, dumating sa Livelihood Center sina Atty. Lysandro at Engineer Basilio, kasama nila si Dr. Paloma Valles Mendoza na hindi na kasing lambot ang mukha tulad nung unang meeting. Seryoso na siya ngayon, hindi dahil nagdududa kay Marivel, kundi dahil alam niyang may mas malaking puwersang sinusubukang pumasok sa proyekto. Sa maliit na opisina, inilatag nila ang mga papeles. Nandoon ang kopya ng anonymous complaint, nandoon ang audit clearance, nandoon ang digital trace report na preliminary pa lamang, nandoon din ang listahan ng mga taong may access sa bank network noong araw na ipinadala ang reklamo. Napakapit si Marivel sa gilid ng mesa. Si Calvin po? Hindi agad sumagot si Atty. Lisandro. Posible, pero kailangan nating patunayan. Dumating din si Trixie Balane ng palihim bago magtakip si Lim. Nakasuot siya ng simpleng jacket at nakatingin muna sa paligid bago pumasok. Halatang takot siya. Nanginginig ang mga kamay niya habang iniabot ang maliit na USB drive kay Atty. Lisandro. Ano ito? Tanong ng abogado. Kopya po ng ilang email screenshots, mahinang sabi ni Trixie. Hindi ko po kinuha ang buong system, pero may nakita po akong messages na pinapahanap nila ang personal details ni Ma'am Marivel. May instruction din po kay Ma'am Mara na lapitan siya para makuha ang loob. Alam mo bang delikado ang ginawa mo? Tanong ni Dr. Paloma, hindi galit pero seryoso. Opo, sagot ni Trixie, nangingilid ang luha. Pero mas delikado po kung tatahimik ako. Nakita ko po kung paano nila pinagtawanan sa bangko. Tapos ngayon gusto pa nilang sirain yung tinutulungan niyang mga tao. Lumapit si Marivel sa kanya. Trixie, hindi kita hahayaang mapahamak mag-isa. Pero intern lang po ako. Kapag binalikan ila ako, wala akong laban. Meron, sabi ni Atty. Lisandro. Kapag testigo ka, may proseso para protektahan ka. Hindi kita papayuhang gumawa ng hakbang na ikasisira mo. Pero kung handa kang magsalaysay ng totoo, tutulungan ka naming gawin ito sa tamang paraan. Tumanggo si Trixie pero kita pa rin sa mukha niya ang kaba. Makalipas ang ilang araw, habang nagsisimula ang formal na reklamo, nagsimula naman ang pananakot. Unang nangyari iyon isang gabing mahangin. Pauwi na si Marivel mula sa Livelihood Center. Kasama niya si Jorlan na bitbit ang laptop bag. Malapit na sila sa bahay nang napansin ni Jorlan ang isang motorsiklong walang plaka na nakaparada sa kanto. Naka-helmet ang dalawang sakay. Hindi sila gumagalaw. Nakatitig lang sa direksyon nila. Ate, mahinang sabi niya, kanina pa sila nandoon. Hindi lumingon ng matagal si Marivel. Diretso lang tayo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang huwag ipahalata sa kapatid. Pagpasok nila sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at sinilip sa maliit na siwang ng bintana. Umandar ang motorsiklo at dahan-dahang umalis. Baka nagkataon lang, sabi ni Jorlan pero halata sa boses niya na hindi siya naniniwala. Hindi na sumagot si Marivel. Kinabukasan may nakita silang sobre sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang address. Nang buksan ni Marivel, isang papel lang ang laman. Nakasulat sa malalaking letra. Tigilan mo ang reklamo kung ayaw mong madamay ang ama at kapatid mo. Nanlamig ang buong katawan niya. Nabitiwan ni Tatang Omero ang kutsarang hawak niya nang mabasa iyon. Anak, agad na sabi ni Marivel kasik nanginginig ang boses. Hindi ayos ito, sabi ni Jorlan, namumula ang mukha sa galit. Pulis na ito ate. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagmatigas si Marivel. Tinawagan niya si Atty. Lisandro at sa payo nito, nagtungo sila sa himpilan ng pulisiya. Doon nila nakilala si Police Lieutenant Armina Galvez, isang babaeng opisyal na nasa edad 35, maiksi ang buhok, diretso magsalita at may mga matang sanay ng kilatis kung sino ang nagsisinungaling. Binasa ni Lieutenant Armina ang sulat, pagkatapos tumingin siya kay Marivel.
May idea ka bang kung sino ang may motibo? May reklamo po kami bantay sa ilang tao sa bangko. May posibilidad din pong may koneksyon sa isang negosyante at opisyal sa barangay. Pangalan. Huminga ng malalim si Marivel. Calvin Ibarra, Mr. Elpidio Razon. Posible rin po si Rosauro Mendiola at Kapitan Marshal Putong. Hindi nagulat ang pulis. Isinulat lang nito ang mga pangalan. Maglalagay kami ng blatter, pero hindi ito sapat. Kailangan nating bantayan ang galaw nila. Kung may susunod pang pananakot, picturean agad. Huwag hahawak ng kung sino-sino. At mula ngayon, huwag kang uuwi ng mag-isa. Tumanggo si Marivel. Paglabas nila sa presento, tahimik si Tatang Umero. Isinama siya ni Marivel dahil ayaw nang itong maiwan sa bahay matapos ang sulat. Sa wheelchair, nakatingin ang ama sa kalsada, puno ng bigat ang muka. Tay, natatakot po ba kayo? Matagal bago siya sumagot. Oo anak, natatakot ako, pero hindi dahil sa sarili ko. Natatakot ako dahil buong buhay mo, ikaw na ang lumaban para sa amin. Ayaw kong ang laban na ito ang kumuha sa'yo. Lumuhod si Marivel sa harap ng wheelchair ng ama. Tay, kung aatras po ako ngayon, paano na yung magananay sa center? Paano si Trixie na nagsalita kahit takot? Paano si Jorlan na naniniwala na pwedeng maging pantas ang mundo? Napapikit si Tatang Umero. Mana ka talaga sa nanay mo. Kapag alam mong tama, kahit nanginginig, tinutuloy mo. Sa kabilang dako, sa Banco de Oro via Rural Branch, hindi na mapakali si Crizelda Montaro. Ilang gabi na siyang hindi makatulog. Paulit-ulit niyang nakikita sa isip ang araw na pinagtawanan nila si Marivel. Noon, akala niya simpleng biro lang yun. Isang sandaling pagmamataas sa loob ng air-conditioned na opisina. Pero ngayon, habang lumalalim ang investigasyon, nare-realize niyang hindi iyon maliit. Iyon ang simula ng mas malaking kasamaan, ang pagtingin sa mahirap na parang walang karapatang igalang. Isang hapon, habang nasa pantry siya, narinig niya sina Calvin at Mara na nag-uusap sa conference room. Kailangan nating ilihis ang issue, sabi ni Calvin. Paano? Kinakabahang tanong ni Mara. May gagawin akong document. Lalabas na may personal withdrawal si Marivel mula sa project-linked account. Kapag kumalat iyon, kahit malinis ang audit niya, magdududa ang mga tao. Sir, forged document na yun, sabi ni Mara. Hindi kung hindi nila mapapatunayan. Nabitawan ni Crizelda ang basong hawak niya. Mabuti na lang at plastic iyon. Bumalik siya sa kanyang mesa na nanginginig ang tuhod. Sa gabing iyon, tinawagan niya si Trixie. Trixie, mahinang sabi niya, kailangan kong makausap si Marivel. Bakit? May gagawin si Calvin, mas malala kaysa sa complaint. Kinabukasan, nagkita sina Crizelda, Trixie, Marivel at Attorney Lisandro sa likod ng maliit na kapilya, malayo sa mata ng mga taga-bangko. Hindi makatingin ng diretso si Crizelda kay Marivel. Alam kong wala akong karapatang humingi agad ng tawad, simula niya. Ako yung tumawa sa'yo, ako yung nakiayon, at nung una, natakot akong magsalita dahil ayokong mawalan ng trabaho. Tahimik si Marivel. Hindi malamig ang mukha niya, pero hindi rin niya agad pinalampas ang bigat ng nangyari. Bakit ka nandito ngayon? Tanong niya. Dahil may hanggalan ng pagiging duwag. Kinuha ni Crizelda ang isang maliit na folder mula sa bag. May email thread. Hindi ko pa hawak lahat pero may screenshots ako na nag-uutos si Calvin na gumawa ng justification memo para sa isang withdrawal na hindi naman nangyari. Gusto nilang palabasing ikaw ang kumuha. Tinignan ni Attorney Lisandro ang laman. Seryosong mukha niya. Malaking bagay ito, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Server logs, original metadata, at kung may forged document, kailangan nating makuha bago nila ikalat. May plano sila. Gagamitin nila si Kapitan Marshal. Magpapatawag ng barangay assembly. Doon nila kayo ipapahiya. Assembly? Ulit ni Marivel. Oo, sasabihin nilang kailangang magpaliwanag ka sa komunidad, pero ang totoo, doon nila ilalabas ang peking dokumento. Parang may lamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Marivel.
Naisip niyang mga nanay sa center, ang mga kabataang natututo, ang mga taong nagsisimula palang maniwala. Kapag sa harap ng buong barangay siya inakusahan, kahit peke, may masasaktan, may matatakot, may muling magdududa. Hindi ako aatras, sabi niya. Hindi ka rin susugod ng walang plano, sagot ni Attorney Lisandro. Pupunta tayo sa assembly, pero kasama natin ang katotohanan. At nang dumating ang araw ng barangay assembly, punong-puno ang covered court. Nandun ang mga nanay ng livelihood center, ang mga tindera sa palengke, ang mga tricycle driver, ilang guro, mga estudyante, at mga taong nakiusyoso lang. Sa harap, nakaupo si Kapitan Marshal Putong na may hawak na mikropono. Sa tabi niya, si Rosauro Mendiola, kunwaring concerned citizen. Nakapwesto rin sa gilid sina Calvin Ibarra at Mara Velesina. Maayos man ang manik, pero halata ang tensyon sa kanilang mukha. Dumating si Maribel kasama sina Tatang Omero, Jorlan, Alinchedeng, Sister Evangelina, Attorney Lisandro, Engineer Basilio, Trixie at Crizelda. Nang makita ng mga tao si Crizelda, may ilang nagbulbulang. Tumayo si Kapitan Marshal at nagsalita sa mikropono. Mga kabarangay, tinipon ko kayo mayon dahil may seryosong usapin tungkol sa pondo ng Aurelia Community Livelihood Center. Bilang kapitan, tungkulin kong protektahan ng taong bayan. Napayuko si Alinchedin at bumulbol. Tungkulin? Ngayon lang niya naalala. Ipinagpatuloy ni Kapitan Marshal. May hawak kaming dokumento na nagpapakita ng kahina-hinalang withdrawal mula sa project funds. At ang nakapirma rito, sandali siyang huminto, dramatikong tumingin sa mga tao, ay walang iba kundi si Maribel Santillan. Isang malakas na bulbulang ang kumalat sa covered court. Namlamig ang mga kamay ni Maribel, pero hindi siya umatras. Itinaas ni Kapitan Marshal ang papel. Maribel, gusto mo bang magpaliwanag? Tumayo si Maribel. Hawak niya ang mikropono, pero bago siya magsalita, tinignan niya muna ang mga mukha ng mga taong nasa harap niya. Ang mga taong umaasa sa kanya, ang mga taong minsang nagduda, ang mga taong ngayon ay naghihintay kung totoo ba ang paratang. Gusto ko pong magpaliwanag, pero hindi gamit ang galit, gamit ang ebidensya. Tumayo si Attorney Lisandro. Bago ipagpatuloy ang akusasyon, hinihiling namin na ipakita ang orihinal na dokumento, hindi photocopy lamang. Natigilan si Kapitan Marshal. Ito na nga ang dokumento. Photocopy iyan, sagot ni Attorney Lisandro. At may dahilan kung bakit ayaw ninyong ilabas ang orihinal. Biglang tumayo si Trixie. Nanginginig siya pero malinaw ang boses. Dahil forged po iyon. Nag-ingay ang mga tao. Sumunod na tumayo si Crizelda. Namumutla siya pero diretso ang tingin kay Calvin. Ako po si Crizelda Montero, teller ng Banco de Orovia Rural Branch. Naging bahagi po ako ng mga taong nang maliit kay Maribel noong unang araw niyang pumunta sa bangko, pero hindi ko na kayang manahimik ngayon. Ang dokumentong hawak ni Kapitan ay ginawa para palabasing nagnakaw si Maribel. Hindi po iyon totoong withdrawal. Namula ang mukha ni Calvin. Sinungaling ka, Crizelda. Pero bago pa siya makapagsalita pa, pumasok sa covered court si Police Lieutenant Armina Galvez kasama ang 2 pulis. Hawak niya ang isang folder. Calvin Ibarra, kailangan mong sumama sa amin para sa investigasyon kaugnay ng falsification, harassment at paggamit ng confidential banking information. Nagkagulo ang buong covered court. Si Mara ay napaupo parang nawalan ng lakas. Si Rosauro ay unti-unting umatras pero hinarangan siya ng isang pulis. Si Kapitan Marshal naman ay namutla habang hawak pa rin ang mikropono. Hindi ninyo ako pwedeng basta hulihin, sigaw ni Calvin. Hindi ka hinuhusgahan dito, sagot ni Lieutenant Armina, pero may sapat na batayan para dalhin ka sa presinto at kunin ang pahayag mo. May hawak kaming testimonya, digital logs at kopya ng komunikasyon na nag-uugnay sa iyo sa peking reklamo at dokumento. Napatigil si Calvin. Sa unang pagkakataon, nawala ang kumpiyansa sa mukha niya. Tumingin siya kay Maribel, puno ng galit. Akala mo panalo ka na?
Hindi sumigaw si Marivel, hindi siya ngumiti ng mabmataas, hindi niya sinabing, "Karma!" Tahimik lang siyang tumingin sa lalaking sinubukang sirain hindi lang ang pangalan niya, kundi ang kabuhayan ng buong komunidad. Hindi ito tungkol sa panalo, sabi niya. Tungkol ito sa hindi pagpapayag na tapakan ninyo ang taong mahirap dahil akala ninyo walang lalaban. Dinala ng mga pulis si Calvin. Si Kapitan Marshall ay napaupo, pawis na pawis. Si Rosauro ay hindi na makatingin sa mga tao. Si Mara naman ay umiiyak na, hindi pa rin malinaw kung dahil sa pagsisisi o takot na madamay. Sa gitna ng ingay, lumapit si Tatang Omero kay Marivel gamit ang wheelchair. Si Jorlan ang nagtutulak sa kanya. Hinawakan ng ama ang kamay ng anak. "Anak," mahina niyang sabi, "nakita ng lahat." Napatingin si Marivel sa buong covered court. Naroon ang mga nanay na umiiyak. Si Lorna ay nakatakip ang kamay sa bibig. Si Manang Florita ay galit na galit pero halatang relieved. Si Sister Evangelina ay nakapikit, tila nagdarasal. Si Aling Chedeng naman ay nakatingin kay Marivel na parang isang ina na ipinagmamalaki ang anak. Pero hindi pa rin nakaramdam ng ganap na ginhawa dahil alam niyang kahit nabunyag ang isang bahagi ng katotohanan, may sugat na naiiwan kapag sinubukang kang sirain sa harap ng mga taong mahalaga sa iyo. May mga tiwalang kailangang ibalik, may mga pangalan pang dapat managot, may sistemang kailangang baguhin. Tumayo siyang muli at humingi ng sandaling katahimikan. "Mga kabarangay," sabi niya, "hindi ko po kayo masisisi kung may ilan sa inyong kinabahan o nagduda. Kapag mahirap ang isang tao at biglang nabigyan ng malaking responsibilidad, madalas mas madali siyang pagdudahan kaysa paniwalaan. Pero mula ngayon, mas magiging bukas po ang reports ng Livelihood Center. Bawat sentimo, bawat resibo, bawat order, ipapaskil natin sa opisina para makita ng miyembro." Tumanggo ang mga tao. "Pero may hihilingin din po ako. Huwag nating hayaang ang chismis ang unang paniwalaan dahil kung hindi tayo mag-iingat, mismong mga taong tumutulong sa atin ang tayo rin ang unang sisira." Tahimik ang buong covered court. Nang matapos ang assembly, hindi nagkaroon ng palakpakan na parang selebrasyon. Sa halip, isa-isang lumapit ang mga tao kay Marivel. May humingi ng tawad, may yumakap, may tahimik lang na humawak sa balikat niya. Mas mahalaga iyon kaysa palakpak dahil naramdaman niyang ang tiwalang muntik ng mabasag ay unti-unting bumabalik. Pag-uwi nila ng gabing iyon, pagod na pagod si Marivel. Ngunit bago siya pumasok ng bahay, napansin niya ang karatulan ng Livelihood Center sa di kalayuan. Kahit madilim, kita pa rin ang mga salitang nakasulat doon. Kabuhayan, dignidad, at pag-asa. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang laban. May imbestigasyon pang susunod. May mga taong kailangang managot. May pangalang kailangang linisin ng buo. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paninira, hindi na nag-iisa si Marivel. Tahimik ang buong covered court. Nang matapos ang assembly, hindi nagkaroon ng palakpakan na parang selebrasyon. Sa halip, isa-isang lumapit ang mga tao kay Marivel. May humingi ng tawad, may yumakap, may tahimik lang na humawak sa balikat niya. Mas mahalaga iyon kaysa palakpak dahil naramdaman niyang ang tiwalang muntik ng mabasag ay unti-unting bumabalik. Pag-uwi nila ng gabing iyon, pagod na pagod si Marivel. Ngunit bago siya pumasok ng bahay, napansin niya ang karatulan ng Livelihood Center sa di kalayuan. Kahit madilim, kita pa rin ang mga salitang nakasulat doon. Kabuhayan, dignidad, at pag-asa. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang laban. May imbestigasyon pang susunod. May mga taong kailangang managot. May pangalang kailangang linisin ng buo. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paninira, hindi na nag-iisa si Marivel. Dahil ang katotohanan, kapag pinrotektahan ng tapang, hindi habang buhay na itatago. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya,
I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood niya yan. Dahil sa pagtatapos ng kwento ni Marivel, makikita natin na hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera. Minsan, ang tunay na tagumpay ay kapag ang dating tinapakan ay natutong tumayo, hindi para manakit pabalik, kundi para magbukas ng daan sa iba. Mula noong gabing nabunyag ang sabuatan sa covered court ng San Isidro Norte, hindi na muling naging pareho ang buhay ni Marivel Santillan. Ngunit hindi rin iyon naging madali gaya ng inaakala ng iba. Akala ng ilan, pagkatapos dala si Calvin Ibarra sa presinto, pagkatapos mapahiya si Kapitan Marshal Putong, at pagkatapos maniging sa takot si Rosauro Mendiola, tapos na ang lahat. Akala nila, kinabukasan ay panalo na agad si Marivel, parang sa dulo ng isang palabas na sabay-sabay na magpapalakpakan ang mga tao. Pero ang totoong buhay ay hindi ganun kabilis maghilom. Kinabukasan matapos ang barangay assembly, maaga pa lang ay gising na si Marivel. Nakatayo siya sa harap ng maliit na bintana ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga taong dumaraan sa kalsada. May ilang bumabati sa kanya, may ilang umiimas ng tingin, marahil dahil kabilang sila sa mga sandaling naniwala sa chismis. May ilan namang humihinto sa tapat ng gate at nagiiwan ng gulay, tinapay o simpleng sulat ng pasasalamat. Sa loob ng bahay, nakaupo si Tatang Omero sa wheelchair, tahimik na umiinom ng kape. Si Jorlan naman ay nag-aayos ng laptop sa mesa, tinitignan ang inventory file ng Livelihood Center. Kahit bata pa, ramdam ni Marivel na bigla itong tumanda sa dami ng nangyari. "Ate," sabi ni Jorlan habang hindi inaalis ang tingin sa screen. "Gumawa ako ng bagong sheet. May column na para sa public viewing, para kung may gustong tumingin ng expenses, madali na." Lumapit si Marivel at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Masyado ka ng maraming iniisip. Mas mabuti na yon kaysa may makalusot ulit na paninira." Sagot ni Jorlan, "Ayoko nang makita kang pinapahiya sa harap ng maraming tao." Napahinto si Marivel. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng batang pilit naging matatag para sa kanya. Sa halip, yumakap siya lito mula sa likod. "Salamat," bulong niya. "Pero huwag mong kalimutan na bata ka pa rin. May pangarap ka rin. Kasama ka sa pangarap ko, ate. Kasama si tatay. Kasama yung center." Mula sa wheelchair, marahang ngumiti si Tatang Omero. Hindi lahat ng pamilya mayaman sa pera. Pero kung may ganitong pagmamahalan, hindi rin tayo pulubi. Sa mga sumunod na buwan, umusad ng investigasyon. Hindi mabilis, hindi madali, at hindi laging pabor sa damdamin ni Marivel. Kailangan magbigay ng pahayag si Trixie Balane, kailangang humarap si Crizelda Momparo sa internal investigation ng bangko, kailangang isubmit ni Engineer Basilio ang buong audit trail, kailangang ipaliwanag ni Attorney Lysandro ang bawat dokumento sa Banking Compliance Office, at kailangang ulit-uliting balikan ni Marivel ang mga pangyayaring masakit sa kanya. Ang araw na pinagtawanan siya sa bangko, ang anonymous complaint, ang pananakot sa bahay, at ang peking dokumentong muntik nang sumira sa pangalan niya. Sa bawat hearing, naroon si Marivel. Hindi siya laging malakas. May mga araw na nanginginig ang tuhod niya bago pumasok sa opisina. May mga gabing pag-uwi niya ay tahimik siyang umiiyak sa kusina habang naghuhugas ng baso. Pero kinabukasan, bumabangon pa rin siya. Isang araw, matapos ang ikatlong pagdinig, sinalubong siya ni Mara Velicina, hallway ng municipal building. Ibang-iba na ang itsura nito. Wala na ang bating taas ng kilay. Wala na ang manhuhusgang sinil. Suot pa rin nito ang maayos na damit, pero halata sa mukha ang puyat at bigat ng konsensya. "Marivel," mahinang tawag ni Mara. Tumigil si Marivel, ngunit hindi agad nagsalita. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor, pero gusto ko lang sabihin na, sorry." Tahimik pa rin si Marivel. "Hindi lang sa araw na pinagtawanan kita," patuloy ni Mara, nanginginig ang boses, "kundi sa lahat ng pagkakataong tumingin ako sa mga taong tulad mo na parang istorbo. Akala ko noon, kapag nasa bangko ko at naka-uniform,
mas mataas ako. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang posisyon pala, kapag walang malasakit, nagiging lisensya lang para manakit. Tiningnan siya ni Marivel. Hindi madali ang nararamdaman niya. May bahagi ng puso niyang gustong sabihing, ngayon ka lang nagsisisi dahil nadamay ka. Pero may bahagi rin na nakikitang totoo ang bigat sa mukha ni Mara. Tatanggapin ko ang sorry mo, pero sana maintindihan mo, hindi agad mawawala ang sakit. Tumanggo si Mara habang umiiyak. Alam ko. At kung mananatili ka sa trabaho mo o kahit saan ka mapunta, dagdag ni Marivel, huwag mo nang uulitin sa ibang tao. Huwag mo nang hintayin na may milyon palang hawak bago mo sila respetuhin. Napayuko si Mara. Hindi na. Hindi niyakap si Marivel si Mara. Hindi rin niya ito pinahiya. Iniwan niya itong may aral dahil iyon ang klase ng paghihiging na pinili niya. Hindi paghihiging na dudurugin, kundi katotohanang magpapabago. Makalipas ang halos 2 taon, tuluyan nang lumabas ang resulta ng mga kaso at investigasyon. Si Calvin Ibarra ay natanggal sa trabaho at naharap sa kasong falsification, harassment at paggamit ng confidential client information. Hindi man siya agad nakulong sa paraang gustong makita ng mga taong galit, nasira ang kanyang lisensya at pangalan sa industriyang matagal niyang ginamit para mang-api. Si Mr. Elpidio Razon ay tinanggal bilang Branch Operations Officer dahil sa kapabayaan at pagpayag sa maling kultura sa loob ng bangko. Hindi niya direktang inamin ang lahat, pero sa internal report, malinaw na hindi niya prinotektahan ang isang kliyenteng pinagtulungan ng kanyang mga tauhan. Si Kapitan Marshal Putong naman ay natalo sa sumunod na halalan. Hindi siya pinatalsik sa isang dramatikong isena, pero mas masakit ang nangyari sa kanya. Unti-unti siyang iniwan ng mga taong dati niyang nauuto. Sa mismong araw ng botohan, tahimik ang kanyang headquarters. Ang dating maraming tarpaulin ay napalitan ng mga pader na walang tumitingin. Si Rosauro Mendiola ay napilitang humarap sa reklamo ng unfair business sabotage. Kalaunan, dahil lumaki ang posibilidad na masira ang kanyang negosyo, pumayag siyang magbayad ng danyo sa livelihood center at formal na humingi ng paumanhin sa harap ng business council. Hindi iyon perpektong hustisya, pero para kay Marivel, mahalaga ang isang bagay. Hindi na siya basta-basta makakasira ng maliliit na negosyante. Ngulit habang humuhupa ang kaso, may isa namang mas tahimik at mas masakit na pangyayari ang dumating. Lumala ang kalagayan ni Tatang Omero. Hindi biglaan, hindi dramatic. Unti-unti lang. Noong una mas mabilis siyang mapagod. Sunod madalas na siyang antukin. Pagkatapos, may mga araw na hirap na siyang magsalita. Kahit mas maayos na ang gamot at therapy niya, alam ni Marivel na matanda na ang katawan ng ama at matagal na itong lumalaban. Isang hapon, dinala siya ni Marivel sa livelihood center. Iyon ang hiling niya. Gusto kong makita, sabi ni Tatang Omero. Mahina pero malinaw. Pagdating nila, abala ang lahat. Si Lorna ay nagtuturo sa bagong batch kung paano maglagay ng tamang label. Si Manang Florita ay nakaupo sa mesa ng Kalamay Production. Ngayon ay hindi na gumagapang sa pagod kundi nagtuturo na parang eksperto. Si Aling Chedeng ay nag-iikot, tinitingnan kung malinis ang mga kamay at maayos ang hairnet. Si Sister Evangelina ay nasa isang sulok, nagbibigay ng baon sa ilang batang naghihintay sa kanilang mga ina. Sa gilid naman, si Jorlan ay nagpapakita ng bagong simple packaging counter na siya mismong dinisenyo para mas mabilis at mas pantay ang timbang ng produkto. Naging regional awardee siya sa robotics competition at nakakuha ng scholarship sa engineering. Pero kahit abala sa pag-aaral, bumabalik pa rin siya sa center tuwing weekend para tumulong. Tay, sabi ni Marivel habang itinutulak ang wheelchair papasok. Ito na po. Matagal na tumingin si Tatang Omero sa paligid. May luha sa mata niya, pero nakangiti siya. Dati, sabi niya, mahina pero malinaw. Akala ko, ang iiwan ko sa inyo ay utang, sirang bahay at hirap. Lumuhod si Marivel sa tabi niya. Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pero mali pala ako. Ang naiwan ko pala sa inyo ay tapang.
At yung tapang na yon ginawa mong kabuhayan ng marami. Umiyak si Marivel. Pero pinilit niyang ngumiti. Ilang linggo matapos iyon, pumanaw si Tatang Umero ng payapa sa kanilang bahay. Walang sigawan, walang malaking esena. Hawak ni Marivel ang isang kamay niya, si Jorlan ang nasa kabila. Sa huling sandali, narinig pa nilang ibinulong niya ang pangalan ni Divina, ang yumaong ina nila, na tila sinusundo na siya sa kabilang buhay. Matindi ang lungkot na iniwan niya. Ilang araw hindi halos makapagsalita si Marivel. Ngunit sa libing, nakita niya ang bunga ng kabutihang minsang itinanim nila bilang pamilya. Dumating ang mga nanay ng livelihood center na may dalang pagkain. Dumating ang mga batang nabigyan ng baon ni Sister Evangelina. Dumating si Trixie. Ngayon ay nagtatrabaho na sa isang mas maayos na bangko na kilala sa pagtulong sa small clients. Dumating din si Crizelda. Simple ang suot, tahimik na nag-abot ng bulaklak. Hindi ko siya masyadong nakilala, sabi ni Crizelda kay Marivel. Pero kung siya ang nagpalaki sa'yo, mabuti siyang ama. Napaluha muli si Marivel. Oo, mabuti siya. Lumipas pa ang mga taon. Hindi na ang lumong bodega lang ang Aurelia Community Livelihood Center. Nagkaroon ito ng mas maayos na production area, maliit na training room at display shop sa bayan. Ang kanilang banana chips at chili garlic ay nakarating na sa iba't ibang tindahan. Ang kalamay ni Manang Florita ay naging isa sa pinakabinabalikan ng mga turista. Hindi naging milyonarya si Marivel sa sarili niyang bulsa, pero naging mayaman siya sa respeto ng mga taong minsan nang nawalan ng pag-asa. Isang umaga, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Banco de Orovia Rural Branch. Magbubukas sila ng bagong programa para sa micro-enterprise clients at nais nila siyang maging guest speaker tungkol sa financial inclusion. Nang mabasa niya ang sulat, matagal siyang natahimik. Pupunta ka? Tanong ni Jorlan na ngayon ay mas matangkad na, mas buo na ang boses at papasok na sa kolehiyo bilang engineering scholar. Oo, sagot ni Marivel. Kailangan. Hindi ba masakit bumalik doon? Masakit, amin niya. Pero minsan kailangan mong balikan ang lugar na nanakit sa'yo, hindi para sariwain ang sakit, kundi para ipakitang hindi ka na nakakulong doon. Sa araw ng programa, pumasok si Marivel sa bangkong minsang naging lugar ng kanyang kahiyaan. Iba na ang itsura nito. May bagong manager, may poster sa pader na nagsasabing respeto sa bawat kliyente. Wala na si Calvin, wala na si Mr. Elpidio, wala na si Nestor. Si Mara ay naroon pa rin ngunit nasa mas mababang posisyon matapos ang disciplinary action. Tahimik siyang nakatayo sa gilid at nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagya siyang yumuko bilang paggalang. Sa harap ng mga banker, empleyado, negosyante, estudyante at ilang miyembro ng livelihood center, tumayo si Marivel sa podium. Suot niya ang simpleng barong-style blouse na regalo ni Aling Chedeng. Sa leeg niya, nakasabit ang maliit na pendant na may larawan ni Tatang Umero at Nanay Divina sa loob. Huminga siya ng malalim. Maraming taon na ang lumipas. Pumasok ako sa bangkong ito para mangutang ng 10,000 piso. Tahimik ang lahat. Hindi iyon para bumili ng luho. Hindi iyon para magyabang. Para iyon sa gamot ng tatay ko at pangangailangan ng kapatid ko sa eskwela. Pero sa araw na iyon, natutunan ko na para sa ibang tao, ang 10,000 ay maliit na halaga. Pero para sa isang mahirap na pamilya, maaaring iyon ang pagitan ng pag-asa at suko. May ilang empleyadong napayuko. Pinagtawanan ako noon. Hindi ko ito sinasabi para magbalik ng galit. Sinasabi ko ito baka may pumasok ulit dito bukas na hindi maayos ang damit, luma ang envelope at nanginginig ang kamay habang nagtatanong. Sana sa pagkakataong iyon, hindi ninyo muna sukatin ang kanyang halaga sa laman ng bulsa niya. Sa gilid, tahimik na umiiyak si Mara. Nagpatuloy si Marivel. Ngayon, ang Aurelia Community Livelihood Center ay magbubukas ng microloan fund para sa maliliit na negosyante, nanay, estudyante at pamilyang gustong magsimula.
Maliit lang ang unang halaga, pero may malinaw na gabay, patas na proseso, at higit sa lahat, respeto. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi malakas sa simula, ngunit unti-unting lumakas hanggang mapuno ang buong bangko ng tunog na dati ay tawa ng pangkukutya, ngunit ngayon ay palakpak ng pagkilala. Pagkatapos ng programa, lumapit si Trixie. Maganda na ang posture nito ngayon, suot ang ID ng bago niyang bangko. Ma'am Maribel, dahil sa nangyari noon, pinili kong manatili sa banking, pero hindi para maging katulad nila. Gusto kong maging banker na hindi nakakalimot tumingin sa tao. Nayakap siya ni Maribel. Ipinagmamalaki kita. Lumapit din si Jorlan. Hawak ang folder ng bagong microloan system na siya mismo ang tumulong gawin. Ate, ready na ang forms. Simple lang, walang nakakalitong salita. Ganyan dapat. Ang oportunidad, hindi dapat parang pader, dapat parang pinto. Sa huling eksena ng araw na iyon, bumalik si Maribel sa San Isidro Norte. Sa harap ng bagong bukas na ikatlong training branch ng Livelihood Center, naghihintay ang unang batch ng microloan applicants. May labandera, may tricycle driver, may tindera ng kakanin, may batang gustong gumawa ng school project, Sa huling eksena ng araw na iyon, bumalik si Maribel sa San Isidro Norte. Sa harap ng bagong bukas na ikatlong training branch ng Livelihood Center, naghihintay ang unang batch ng microloan applicants. May labandera, may tricycle driver, may tindera ng kakanin, may batang gustong gumawa ng school project, may matandang lalaking gustong magtinda ng gulay para hindi na umasa sa anak. Tumayo si Maribel sa harap nila. Sa tabi niya sina Aling Chadeng, Sister Evangelina, Jorlan, Trixie, at ang mga babaheng minsang tinuruan niyang gumawa ng banana chips, ngunit ngayon ay sila na rin ang nagtuturo sa iba. Tinignan niya ang mga mukha ng mga taong may dalang kaba at pag-asa. Nakita niya sa kanila ang sarili nung araw na pumasok siya sa bangko na may lumang envelope at nanginginig na puso. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng San Isidro Norte. Hindi perpekto ang mundo. May inggit pa rin, may hirap pa rin, may pagsubok pa rin. Pero hindi na tulad ng dati dahil may isang dalagang minsang pinagtawanan dahil sa 10,000 ang nagpatunay na ang maliit na halagang minamaliit ng iba ay pwedeng maging simula ng malaking pagbabago. At sa bawat pamilyang natulungan ng Livelihood Center, sa bawat batang nakapag-aral, sa bawat nanay na natutong kumita, at sa bawat taong hindi na napilitang lumapit sa abusadong pautangan, nabubuhay ang alaala ni Tatang Umero, Nanay Divina at Doña Aurelia Valles. Si Maribel Santillan ay hindi naging matagumpay dahil yumaman siya. Naging matagumpay siya dahil natuto siyang gamitin ang sakit bilang aral, ang kahiyaan bilang lakas, at ang tiwalang ibinigay sa kanya bilang ilaw para sa iba. Ngumiti siya. Hindi kahihiyan ang manginaal, sabi niya. Hindi kahihiyan ang umutang kung ang hangarin mo ay bumangon ng marangal. Ang tunay na kahiyaan ay ang yurakan ang taong lumalaban para mabuhay.